Isang dalagang may sakit ang hiniling sa kanyang doktor na pagalingin siya kapalit ng kanyang virginity. 18 anyos, namuhay si Malia malayo sa kanyang inang may iba ng kinakasama. Kaya wala siyang ibang malapitan nang magkaroon ng recurring ovarian cyst, isang sakit na kailangan ng operasyon. At dahil isa lamang siyang sales lady, wala siya nitong kakayanang magpa-opera. Kaya naman hindi na nagdalawang isip pa si Malia na alukin si Dr. Raj Candelario ng kanyang pagkaberhen, kapalit ng kanyang libreng operasyon. Saan hahantong ang lahat ng ito kung pagkatapos ay nagbunga ang sandali nila ng doktor? Kung problema lang ang pag-uusapan, kota na si Malia. Bata pa man, naulila na siya sa ama. Ang ina naman niya ay naging abala sa paghahanap buhay upang itaguyod silang tatlong magkakapatid. 3 taon ang bunsong kapatid niya at ang pangalawa naman ay 6, siya naman ay 10. Na-stroke ang kanyang ama habang nasa palayan. Nakaratay ito at paglipas lang ng 1 taon, tuluyang nawala sa kanila. Dahil dito, walang ibang naghanap buhay kundi ang kanyang ina. Nagtrabaho ito sa palayan, naglabada, nagtitinda ng kakanin para lang sila ay may makain. Katuwang siya ng kanyang ina. Siya ang nag-alaga sa bunso niyang kapatid at siya ang gumagawa sa lahat ng gawaing bahay. Sinikap niyang maging ulirang anak para matulungan ang kanyang ina. 13 anyos siya nang mag-asawang muli ang kanyang ina. 3 taon nang lumipas matapos mawala ang kanyang tunay na ama. Mabait sa unang pangalawang asawa ni inay. Maayos ang pakikitungo sa kanilang magkakapatid, lalo na sa kanya. Pinag-aral siya hanggang sa makatapos ng high school. Pero nabago ang lahat nang magdalaga siya. Nakitaan niya ito ng mali siya. Hinahawakan siya nito at itinatanggi nito kaya sa edad na 17, sumama siya kay Aling Rosa na nagtatrabaho sa Maynila bilang kasambahay. Ayaw sana siyang payagan ng ina dahil bata pa siya. Pero si Malia na mismo ang nagpumilit na umalis sa poder ng kanyang ina. Sa huli ay pinayagan siya nito. Nagtrabaho siya bilang kasambahay sa pinapasukan ni Aling Rosa. Pero umalis din siya katagalan dahil sa masungit na among babae. Pati mga anak maldita, kaya hindi siya nakatagal. Pumasok siya sa isang karinderiya. Nang makaipon para sa requirements, umalis din siya sa pinapasukang karinderiya. Dahil hindi niya kinakaya ang pagod at puyat. 2:00 na siya halos natutulog sa dami ng hugasin at babangon sa 4:00 para tumulong sa pagluluto. Nag-apply sa mall bilang sales lady. Magaan ang trabaho at mas okay ang sweldo. Katunayan na nakakapagpadala siya ng pera sa kanyang ina. Pero kulang pa rin dahil nag-iipon siya para makapagpatuloy sa pag-aaral sa kolehiyo. Pabagsak na umupo si Malia sa kanyang kama. Pagpasok sa apartment na kanyang tinutuluyan, hinubad ang sapatos na may 4 inches na takong at kasunod nito ay ang kanyang stocking. Hinilot niya ang kanyang nananakit na paa sa halos 8 oras na nakatayo at palakad-lakad. Yun ang kanyang kalaban sa trabaho. Gayunman, hindi hamak na mas maganda kaysa sa dating mga napasukan. Nahiga siya upang i-relax ang nananakit na likod at balakang. Hindi na malaya ni Malia, nakaidlip na siya dahil sa pagod. Nagising na lamang dahil sa katok mula sa kanyang pintuan. Si Aling Sonia ang naroon na matamis na nakangiti sa kanya. Nakita kong dumating ka na kaya sinamantala ko nang puntahan ka. Bukas pa naman ang bayaran mo sa bahay. Pero kung may pera ka na dyan, bakit mo pa ipagpapabukas? Nagtaas nga pala ako ng singil sa tubig. Pagbungad niya, saad kaagad nito. Ayaw pa sana niyang bawasan ng naitatabing pera na nakalaan para sana sa pagbabalik eskwela. Pero wala siyang magagawa. Kapag si Aling Sonia naningil, hindi ka nito tatantanan. Rason ng babae, maraming naghahanap ng apartment kaya pwede siyang paalisin agad. Hindi ko pa naman bayaran sa tubig kaya sa sahod ko na lang babayaran, Aling Sonia. Wala na akong pagkain. Pakiusap ni Malia sa babae. Mabait ka kaya pagbibigyan kita pero 200 na ang tubig mo sa 1 buwan ha. O sige na, matulog ka na ulit. Pakanta-kanta pa itong tumalikod. Sa halip na bumalik sa pagtulog, nagligpit siya ng mga kalat sa maliit na espasyo ng kanyang bahay. Nagluto na rin para sa hapunan at naglaban ng uniform. Kinabukasan, masama ang kanyang pakiramdam. Nitong mga nakaraang buwan,
Madalang ang patak ng kanyang menstruation, kaya ang resulta, masakit na masakit ang puson niya. Pati balakang na tila ba namamanhid, pati pag-ihi niya'y naapektuhan na rin. Sa kabila ng hindi magandang pakiramdam, kumilos si Malia. Naligo, nagbihis at pumasok sa trabaho. Uminom na lamang ng Mefenamic para mawala ang kirot dahil hindi siya makapag-focus sa mga customer. Baka masisanti siya. Nawala naman kaagad yon paglipas lang ng ilang minuto, kaya kahit papaano, gumaan ang kanyang pakiramdam. Parang ang tamlay mo ngayon, girl. Punasa kanya ni Jessica habang sila ay nasa cafeteria. Workmate niya ito. Ramdam nga yun ni Malia sa sarili. Hindi ko nga maintindihan, Jess. Basta sunod-sunod na 3 buwan wala akong maayos na regla. Parang patak-patak lang tapos napapadalas ang sakit ng puson ko. Pabalik-balik yung kirot. Siguro, epekto sa maghapon kong nakatayo. Naisip ko rin pero bakit ako maghapong nakatayo pagdating sa apartment ko? Nakadalawang rounds pa kami ni Gerald. Tukoy nito sa boyfriend at sinabayan ng hagik-gik. Hindi siya natawa dahil nakaramdam siya ng pag-aalala sa sarili. Isa pa sa kakatuwang nararamdaman, tila palagi siyang bloated. Napausal na lang siya ng panalangin na sana wala siyang sakit. Wala siyang pera pang gamot. Ni magpa-check up hindi niya ginagawa. Pambayad ng apartment at tubig, pagkain pamasahe at para sa ina, sapat lang ang pera niya sa pang-araw-araw. Kaya sa dasal siya kumakapit. Pag uwi kinahapunan, matagal siyang napaupo sa bawal na tila ba may nais lumabas mula sa puwerta niyang hindi maintindihan. May kasamang dugo ang kanyang ihi. Pansin niya iyon nang mag-flash. Kinabahan siya ng konti. Kumalma lang nang tinignan ng underwear na may dugo at iniisip na kaya masakit ang puson dahil magkakaroon siya. Hindi na lamang binigyan ng pansin. Sa halip na ligo at pagkatapos maglaban ng damit, nag-asikaso na para makakain at makapagpahinga. Pati isip niya pagod na rin. At 3 buwan pa ang lumipas, natagpuan na lamang ni Malia ang sarili sa loob ng isang hospital. Kailangan niya ng magpatingin para mawala ang kakatuwang nararamdaman sa sarili. Papadalas kasi or hindi tumatalab sa pain reliever ang pananakit ng kanyang ibabang parte na sinasabayan ng mahihinang dugo. Miss Loyola, it's your turn po. Pukaw sa kanya ng nakangiting babae paglabas ng isang pasyente mula sa office ni Dr. Raj Candelario. Yun kasi ang nameplate na nakasabit sa labas ng pinto. Tapos na noon ang kanyang mga test na inasikaso ng sekretary ng doktor at ngayon ay kabado siyang pumasok. Nangangatog ang mga kamay na pinihit ang seradora. Isang lalaki ang bumungad sa kanya na nakatayo sa gilid ng mesa. Bahagyang nakasandal ang tagiliran sa mesa. Nakapatong ang isang kamay at ang kabila naman hawak ang isang dokumento. Napako ang mga mata niya sa matangkad na lalaki na nakasuot ng lab coat. Hindi sinasadyang naglakbay ang kanyang mga mata sa buong muka ng lalaking doktor. May paghangang hinagod niya ito pababa ng tingin na tila ba ngayon lamang siya nakakita ng magandang lalaki sa tanang buhay niya. Bumagi sa lalaki ang suot nitong salamin. Maupo ka, Miss Loyola. Nahinto lang siya sa pagmamasid dito nang magsalita ang doktor. Kasing lamig ng boses nito ang silid na yun. Itinuro sa kanya ang isang upuang malapit sa mesa mismo sa tapat nito tsaka siya nagbaba ng tingin. Umikot ito sa mesa at doon umupo. Nang umupo ang doktor, muli na naman siyang napatitig sa lalaki. This time, mas malapit sa kanya ang lalaki kaya mas klaro sa kanya ang tangos ng ilong nito. Ang may natural na kulay na labi. Tumikim ang lalaki at nag-angat ng paningin. Huling-huli ang mga mata niyang nakatitig dito. Miss Loyola, pwede mo bang sabihin sa akin kung anong nararamdaman mo ngayon? Tanong nito sa malambot na boses. Tumitig sa kanya ang seryoso nitong mga mata. Pinakiramdaman ni Malia ang sarili. Dama niya ang malakas na kabog ng kanyang dibdib nang magtama ang kanilang mga mata. Kinakabahan po ako, Dok. Wala sa sariling tugon ni Malia na nagpakunot ng noo sa gwapong doktor. Napakagatlabi ang dalaga nang maisip na tungkol nga pala sa sakit niya ang tinutukoy nito. Biglang nag-init ang kanyang pakiramdam. Nakadama siya ng hiya. Recurring ovarian cyst ang findings sa kanya ni Dr. Raj Candelario. Ayon na rin sa resulta ng kanyang mga test na kailangan ng medication. Yun daw ang rason
kung bakit nakakaramdam siya ng discomfort, abnormal menstruation at abdominal bloating. At ang isa sa pinakamalala rito, wala siyang kakayanang magkaanak. "Dok, ano po bang dapat kong gawin?" Pinagpapawisan niyang tanong sa lalaki. Hindi niya akalain ang nararamdaman sa kanyang sarili ay isang symptom na may ovarian cyst siya. Hindi naman niya alam ang tungkol dito. Pakiramdam ni Malia katapusan na niya. Kung mamamatay na ba siya, lalo at lumalaki ng lumalaki ang kanyang cyst. Maaaring mas makaapekto ito sa kanyang kalusugan. Sa araw na iyon, umuwi si Malia na dala-dala ang depresyon dahil sa sakit niya. Ang pre-surgical test ang nagkakahalaga ng 10,000 at ang operasyon naman 50,000 plus medication pa niya. Iisang katanungan sa kanyang isipan. Saan siya kukuha ng 50,000? Nilaman ng kanyang wallet, wala pang 500. Kung may saving man siya, wala pang 2,000. Tahimik niyang iniyakan ang kanyang kalagayan sa loob ng kanyang kwarto at tanggapin ang kanyang kapalaran. Wala siyang pangpagamot, kaya iintay na lang niyang mawala sa mundong ibabaw. Lahat naman ng tao nawawala. Siguro una-una lang. Naging mahirap para kay Malia ang karanasang ito sa buhay. Kinagabihan, tumawag siya sa kanyang ina, hindi upang ipaalam ang kanyang kalagayan. "Ate Malia, kailan ka magbabakasyon dito? Gagraduate na po ako sa pag-aaral ko ng elementary. Gusto kong ikaw ang magsabit sa akin ng medalya. Nagsikap talaga ako ate para makatulong sa inyo ni na inay at kay Bunso." Wika ni Daniel, ang pangalawa niyang kapatid. High school na sana ito ngayon kung hindi na hinto sa pag-aaral noong elementarya. Sa sinabi ng kapatid, napaiyak siya. Narealize niya kung paano na nga ba ang mga ito kapag nawala siya. "Hayaan mo Daniel, uuwi si ate para sabitan ka ng medalya. Pinapangako ko yan sa'yo." Mahina niyang usal na naghahabulan ng mga luha. Kulang na nga lang, mabasag ang kanyang boses. "Anak, may sakit ka ba? Bakit parang paus ka yata?" Puna ng kanyang ina sa kabilang linya. "Naku, wala ito inay. Sinipon lang ho ako." Pagsisinungaling niya. Basta anak, kahit hindi ka makapagpadala rito, ako nang bahala sa mga kapatid mo basta okay ka dyan. Palagi mong iingatan ang sarili mo anak. Huwag kang makakalimot sa itaas. Miss na kita. Kung nabubuhay lang sana ang itay mo, hindi siya papayag na magkalayo-layo tayo, kahit mahirap ang buhay. Naiiyak na sabi ng kanyang ina na naging dahilan para lalong bumulwak ang kanyang luha. Alam niya kasi kung gaano sila kamahal magkakapatid ng kanyang ina. Kaya nitong gawing gabi ang araw para lamang makapagtrabaho, kaya ayaw niyang sukuan ng buhay. Nagbago bigla ang isip ni Malia dahil kailangan niyang mabuhay para sa kanyang pamilya. Magpapa-opera siya. Sisikapin niyang makaipon ng perang kailangan niya para sa operasyon hanggang kaya ng katawan niya. Kinabukasan habang papasok sa trabaho, saktong pagbaba ng jeep ay napatingin siya sa mataas na gusali sa tapat ng mall na kanyang pinapasukan. Nasa gusaling iyon ang opisina ni Doc Raj Candelario. Matagal siyang nakatingin doon bago tuloy-tuloy na pumasok sa loob upang mag-time in. Abala man, hindi nawawala sa kanyang isipan ng binatang doktor na ipinagtakan niya. Tandaan niya pa ang bawat pagkibot ng labi nito habang nagsasalita at ipinaliliwanag ang kanyang karamdaman. Napahawak siya sa kanyang dibdib. Naroon ang kakatuwang kaba na nararamdaman noon nang magkaharap sila. Anong nangyayari sa kanya? Bakit ganun? Hindi yun nawala sa isip niya ang mukha ng binatang doktor. "Girl, sumabay ka na sa akin. Idadaan na lang kita sa boarding house mo. Ang lakas ng ulan." Wika ni Jessica habang pauwi na. May sarili kasi itong scooter na niregalo daw ng boyfriend. "Wag na Jess, nakakahiya. Malapit lang naman ang boarding house ko, isang sakay lang." Tanggi ni Malia. Ewan ba niya? Hindi nawawala ang kanyang pagiging mahiyain sa kahit na sa mga kaibigan niya. "Sure ka ha?" Ngumiti ito at idinaan siya sa waiting shed kung saan hindi siya mababasa habang nag-aantay ng jeep na masasakyan. Nagsuot ito ng raincoat tsaka tumuloy na sa nakaparadang motor. Tinatanaw niya ito hanggang sa makaalis. Ang balak ni Malia ay intaying tumila ang ulan bago sumakay ng jeep na nangyari naman. Dahil isang oras na siyang nakatayo sa waiting shed, wala pang jeep na dumadaan. Kung meron man ay punuan. Ang ibang ay humahabol pa't sumasabit makasakay lang.
Susuungin na rin sana ni Malia ang ulan nang kalaunan may biglang nag-buzzer na kotse sa kanyang harapan. Nagpalinga-linga siya. Tanging siya na lang ang nasa waiting shed. Sino naman ang sinusundo ng kotseng yun? Miss Loyola? Napalunok bigla si Malia nang mapagsino ang may-ari ng sasakyan. Madilim sa bahaging yun kaya hindi niya nakilala ang lalaki. Pero ang boses nito, kilalang kilala niya dahil hindi siya maaaring magkamali. Biglang tumahip ang kaba sa kanyang dibdib. Doc Raj, come on, ihahatid na kita. Pababa na sana ito sa kotse nang mas lalo pang bumuhos ang malakas na ulan. Hindi niya lubos sa kalain na madadaanan siya nito. Sa dami ng taong paruot pa rito, akalain ba niyang napansin siya ng lalaki? Huwag na Doc, mag-jeep na lang ako. Nahihiya niyang wika kahit naroon ang pag-aasam na makauwi na. Kung bakit ba naman kasi malakas ang ulan? Basa na ang dulo ng kanyang skirt, maging ang suot na blouse. Halika na, pauwi na rin naman ako. Nagmamalasakit nitong Saad sa kabila ng pagtanggi niya. Pinilit pa rin itong bumaba ng kotse para siya'y lapitan. Itinakip sa kanyang ulo ang makapal na coat at iginiya na siya patungo sa kotse. Paano pa ba niya matatanggihan ng ganitong klaseng kabaitan na walang bahid na pagkukunwari? Hindi na nakatanggi pa si Malia. Para bang namamalikmata itong tinignan siya nang makasakay sa kotse ng binata. Siya man ay puno ng paghangang tumitig sa maamong mukha ng doktor. Hindi nagtagal, binalot sa kanya ang coat nito. Nanginginig ka. Dumukwang ang lalaki't hininaan ng aircon ng sasakyan. Hindi niya alam kung bakit siya nangangatog. Dahil ba sa lamig or dahil sobrang lapit sa kanya ng doktor. Ibang-iba talaga ang nararamdaman niya ngayon. Pakiramdam ni Malia, inaatake siya sa sakit. Hindi sa kanyang ovarian cyst, kundi sa puso. Habang tahimik na nagmamaneho si Doc Raj, aliw na aliw naman si Malia sa panunood ng ilaw mula sa mga sasakyan at ilaw sa poste ng mga Meralco habang sinasabayan na malakas pa ring ulan. Tsaka niya lang naalalang hindi nga pala niya nasabi kay Doc Raj ang kanyang address, kaya naman malayo ang daang tinahak nila. Dito na lang po ako, Doc. Medyo napalayo na yata sa apartment ko. Pasensya ka na, naabala pa kita. Pukaw niya sa doktor. Nilingon siya nito pero hindi hininto ang sasakyan. You going with me at my house? Don't worry, I'm the only one there. Ho? Pero Doc, gulat niyang react. Tumingin ito sa labas bago itinuloy ang pagmamaneho. Malakas pa rin ang ulan. We have to get home before the flood rises. Himig paliwanag ni Raj na saglit sinulyapan ng babaeng nag-aalala sa passenger seat. Nakahalukip-kip ito sa may pinto ng kotse. Tila ba nilalamig pa rin at mahigpit na nakakapit sa coat niyang nakabalot dito. Pasimple niya itong sinulyapan sa mga mata. And those innocent eyes veiled by misgiving, like he wondered why this woman is still working despite of her condition. Okay ka lang ba? Or still feel cold? Tuluyan niyang pinatay ang aircon nang makitang patuloy itong nangatal. Umiling si Malia sa hindi maintindihang pakiramdam. Nilalamig siya ng sobra. Tila naninigas ang kanyang sikmura. Mas binilisan naman ni Raj ang pagmamaneho hanggang sa marating ang kanyang bahay. Pinindot niya ang button ng remote upang kusang bumukas ang gate tsaka ipinasok ang kanyang kotse. Nakapikit na ang babae nang masulyapan niya sa kabilang upuan na nakasandal na para bang tulog na. Dumukwang siya at sinalat ito. Ganoon na lang ang pag-aalala ni Raj nang mapag-alaman ng nilalagnat ang babae. Maaring sanhi ito sa sakit na pinababayaan at binabaliwala nito. Madali niyang binuhat ng babae papasok ng kanyang bahay at dinala mismo sa kanyang kwarto. Dok, nangangatalang boses sa pag-aalala ng mapadilat at makitang buhat siya nito. It's okay, hindi kita bibitawan. Anya para mapanatag ang loob ni Malia. Bagaman nagpumilit na makawala sa kanya, halatang mahina ang babae. Marahan niyang inilapag sa malambot na kama. Kumuha siya ng damit na pagbibihisan nito at inalalayan ng babae. Kailangan nitong makainom ng gamot para mawala ang lagnat. Dok, salamat po. Ako na po ang bahalang magbihis. Pilit tumayo si Malia upang makapagbihis. Hiyang-hiya na siya sa doktor. Nang maisuot ang damit na iyon, ay halatang sa lalaki dahil malaking t-shirt at nakaginhawa naman siya. Okay,
Maghahanda ko ng makakain natin. Pagkasabi iniwan siya ng mabait na doktor. Matapos makapagbihis sa banyo, nahiga si Malia dahil sa masamang pakiramdam at sa pagod na rin ay nakatulog siya nang hindi niya namamalayan. Natigilan si Raj sa gagawin sana pagpasok sa loob ng kwarto. Dala ang pagkain ni Malia dahil hindi pa ito nakakainom ng gamot, pero marahil sa pagod, nakatulog ito, suot ang damit niya. Walang ingay na inilapag sa side table ang dalawang tray bago nilapitan at sinalat sa noo. Nanatili ang lagnat nito. Marahan niyang tinapik ang braso ng babae upang magising. Kailangan nitong uminom ng gamot kahit na hindi na muna kumain. Besides, hindi rin ito kayang kumain pa sa kalagayan nito. Ibinangon niya ang dalaga at kahit tulog, pinainom niya ng gamot. Pasalamat siya at nalunok nito ang sinubo niya at sinundan ng tubig. Pagkatapos, tsaka tinakpan na muna ang pagkain para sa babae. Napatingin siya sa larawan ng dating asawa na nasa may uluhan ng kanilang kama. 3 taon na itong wala dahil sa breast cancer at simula noon naging malungkot ang kanyang buhay mag-isa. Hindi na siya nagmahal muli dahil natatakot siyang masaktan katulad ng dati. Pero ngayon, hindi niya kayang ipaliwanag ang nararamdaman sa babaeng kasama niya ngayon. Kung bakit ganoon na lang katindi ang nararamdaman niyang awa para rito. Nilapitan niya ang larawan ng dating asawa. Hinaplos iyon tsaka lumabas ng kwarto. Hahayaan muna niyang makapagpahinga ang kanyang bisitang may sakit. Kinabukasan, napabalikwas ng bangon si Malia nang mapagtantong wala siya sa bahay. Nakisakay nga pala siya kagabi kay Dr. Raj. Mabilis siyang bumangon at pumasok sa loob ng banyo. Mabuti at tuyo na ang isinampay niyang damit kagabi sa banyo. Do you feel better now? Bumungad sa kanya ang gwapong doktor paglabas niya ng kwarto. Hinagod siya ng tingin mula sa kanyang mukha pababa. Let's eat breakfast before I drop you off. And also I want to remind you something. Nilapitan siya at iginiya nito sa harap ng mesa. Iniipo at si Doc Raj na rin ang naglagay ng pagkain sa plato. Hiyang-hiya na walang magawa si Malia. Miss Loyola, I'm not interfering your decision. Pero ano tong ginagawa mo? You have to undergo surgery. And you don't have to think about it before it's getting worse. Napatango si Malia sa seryosong sinabi ng doktor. Alam niyang kailangan niya ng magpa-opera. Ang kaso ngay wala siyang pera. Dok, kapag hindi ba ako nagpa-opera, ilang araw na lang ba ang itatagal ko? Nakadama ng lungkot sa sariling tanong ang dalaga bago nagpatuloy. Kasi wala akong pera. Aaminin ko po sa inyong wala na akong ama. May 2 pa akong kapatid na nag-aaral at kakarampot ang kita ko. Wala akong degree, kaya ito lang ang trabahong kaya kong pasukan. Sa huli ay tumulo ang kanyang luha. Pwede ba, Miss Loyola? Don't say nonsense. Napataas ang boses ni Raj dahil naalala niya ang asawa. Kung naagapan lamang ang sakit nito, maaaring kasama niya pa ang babae magpahanggang ngayon. Napahikbi si Malia sa kawalang maitugon. Sino ba ang gusto ng ganoong karamdaman dahil wala siyang kakayanang magbayad? Si Raj naman, naawang tinignan ng babaeng umiiyak. Okay, titignan ko kung anong kaya ko maitulong sa'yo. Huwag ka nang umiyak, Miss Loyola. Napatingin habang nagpapahid ng luha si Malia. May biglang pumasok sa kanyang isipan. Dok, virgin pa ho ako. Pwede bang yun na lang ang ibayad ko sa'yo? Pangako hindi ka magsisisi sa isang gabi natin. Paliligayahin kita. Wala sa sariling wika ni Malia. Si Raj ay nag-init ang buong pakiramdam sa sinabi ng babae. Napukaw nito bigla ang kanyang pagkalalaki. Sinabi ng doktor kay Malia na ito na ang bahala sa surgery niya at hindi ito nagkomento patungkol sa iniaalok niyang virginity, pero alam niya na ang dapat gawin. Kinabukasan, dinala siya ni Doc Raj sa pinakamalaking hospital. Ilang test din ang ginawa sa kanya para masiguro ang kanyang karamdaman bago i-schedule ang kanyang operasyon. Hindi si Doc Raj ang mag-oopera sa kanya, kundi ang kaibigan nitong doktor na pinakamagaling at marami nang napagaling sa ganitong klaseng issue. Lubos ang paniniwala ng dalaga na magiging successful ang kanyang operasyon sa pananalig sa itaas. Kahit na ang totoo, kabado siya sa kauna-unahang operasyon na gagawin sa kanya. Bago siya pumasok sa operating room, inihatid pa siya ni Doc Raj na ngayon ay kausap si Doc Jan na siyang gagawa ng surgery.
Matapos ang ilang saglit na pag-uusap ng dalawa, nilapitan siya nito. Hinawakan ng kanyang nanlalamig na mga palad. "Don't worry. Everything will be okay. Just trust me." Nginitian siya ng doktor na ngayon lamang iginawad sa kanya. Pakiramdam ni Malia. Nalusaw ang puso niya sa mga ngiting yun. Kung gaano kagandang lalaki si Doc Raj, ay siya ring kaganda ng puso nito. Walang nanulas sa kanyang mga labi, pero mababasa nito sa kanyang mga mata ang pasasalamat. Hanggang sa tuluyan siyang pumasok sa loob, naroon ang kaligayahan sa kanyang puso na pinabaon ng lalaki sa kanya. "Balita ko, sagot mo daw ang medical bills ni Miss Loyola." Biro ni Clinton na nagpaangat ng paningin ni Raj. Nasa opisina siya ngayon. Naawa ako sa bata. "Bata? Bata pa ba ang tingin mo kay Miss Loyola? Pwede na ngang gumawa ng bata. Baka naman in love ka na, Dr. Raj Candelario." Pabiro nito sa kanya. Katulad niya ay doktor din si Clinton. Kaibigan nila ni John. Kung gaano siya kaseryoso sa buhay, ito naman ang kaibahan. Tila ba hindi marunong magseryoso? "I'm not sure. What if in love nga ako?" "Bakit hindi? Inosente. Mukhang hindi pa nagkaka-boyfriend. Cute pa. Type ko sana. Kung di ko nakikitang bibigosan mo ko pag niligawan ko." Joke man or hindi, nag-iba ang kanyang pakiramdam. Sa tipo ni Clinton, sasaktan lang nito si Malia at hindi niya iyon mapapayagan. "You can go back to your duty. Busy na ako." Pagtataboy niya kay Clinton. "Relax bro, nagbibiro lang ako. Tingin ko lang mahinang klase si Malia. Hindi niya ako kakayanin. Hyper ako sa kama. Wild kumbaga." Nakadama ng inis si Raj dahil tila binabastos nito si Malia. Masama niya itong pinukol ng nagbabagang tingin. Kilala siya nitong magalit at kapag hindi na siya nagsasalita, batid nitong hindi na siya natutuwa. Tinaas nito ang isang kamay. "Sige na nga bro, aalis na ako. Joke lang yon. Sinabi kong wag mong seryosohin. Bye." Tsaka ito lumabas ng kanyang office. Bumuntong hininga si Raj na tinitignan ng pinto ang nilabasan ni Clinton. Pero si Malia ang nakikita niyang naroon nakatayo. Nakatitig ang mapungay nitong mga mata. Sa kanyang imahinasyon, tumayo siya at niyakap ito. Ramdam niya ang mainit na katawan ng babae na tila ba totoo. "Doc, virgin pa ako. Pwede bang yun na lang ang ibayad ko sa'yo? Pangako, hindi ka magsisisi sa isang gabi natin. Paliligayahin kita." Suddenly, he remembered what Malia offered to him. Napahilamos si Raj sa kanyang muka nang mawala sa kanyang imahinasyon ang aura ng dalaga sa may pinto. Bakit masyadong ginugulo ni Malia ang isip niya? Hindi nga kaya tama si Clinton? Yun kaya ang dahilan kung bakit sinagot niya ang medical expense nito or dahil naawa siya rito? Nang maalala ni Raj na marami nga pala siyang gagawin, saglit niyang kinalimutan ang dalaga. Pero sa kabila ng pagiging abala, sumasagi pa rin sa kanyang isipan ng dalaga na agad namang tinatanggal ng kanyang isip. 1 month nakalive sa trabaho si Malia dahil sa gagawing operasyon. Subalit ang balak niya, 1 linggo, babalik na siya sa kanyang trabaho. Malaking bagay nga naman na operahan siya dahil lumakas talaga ang kanyang katawan. Totoong naapektuhan ang kanyang kalusugan noong may sakit siya. Dahil bumawas ang kanyang normal na timbang, palagi siyang mahina. Bagaman patuloy pa rin ang pag-inom ng gamot, hindi niya na nararamdaman ang kirot sa tiyan at sa puson niya. Magana na siyang kumain pero bawal pa sa kanya dahil fresh pa ang kanyang hiwa. "Kumusta ka na?" Bungad sa kanya ni Dr. Raj nang bumalik para sa kanyang follow-up check-up. Ngumiti siya sa lalaki. "Maayos na ang pakiramdam ko. Salamat nga pala sa iyo, Dr. Raj." Umupo siya sa harap nitong silya kung saan malapit sa binata. Ipinatong niya rin sa table nito ang dalang ulam at kanin para sa lalaki. Dahil wala pa siyang pasok ngayon, naiinip siya sa bahay kaya kung ano-anong naiisipang gawin. Hindi maiwasan ni Raj, natitigan ng panauhin. Ibang-iba na ito ngayon, maaliwalas ang muka. Nagagawang ngumiti at hindi na maputla. Wala na sa ayos ng dalagang may sakit kaya makikita rito ang simpleng kagandahan, halin tulad ng dating asawa. "Ipinagluto nga pala kita para mamaya sa lunch mo. Sana magustuhan mo, Doc." Masayang wika ni Malia. "Hindi ka na dapat nag-abala pa. But thank you very much, Malia." Nagpalitan ng ngiti ng dalawa bago sinimulan siyang i-examine ng doktor.
Kung naghihilom na ang sugat niya, kailangan nang ihinto ang kanyang mga gamot dahil may kamahalan ito. Sinabi ni Raj na every week pa rin siyang babalik. Paalam na rin naman si Malia kung pwede na siyang bumalik sa trabaho. Total naman, madali lang ang ginagawa niya. Pumayag si Raj kaya ipinagpasalamat iyon ni Malia. Nais pa nga sana siyang ihatid pero tila ba malaking abala na ito para sa doktor kaya todo tanggi ang babae. Pagbalik niya ng apartment, nakita niya si Manang Sonia sa tarangkahan ng kanyang bahay na tila ba kanina pa nag-aabang sa kanya. Nakangiti ang babae. Nawala sa isip niyang bayaran na pala ng tubig at kuryente. Napabuntong hininga siyang tumingin dito. Aling Sonia, baka pwede yung bayad ng ilaw at tubig kapag nakapasok na ako sa trabaho. Pangako ho. Hindi pwede yun, Malia, may usapan tayo. Nakapag-late ka nang magbayad paalisin kita dito. Maganda akong kausap pero galit ako sa hindi tumutupad sa usapan. Galit ka agad ito na pinutol ang kanyang sasabihin. Baka pwede ko muna pong gamitin ang pondo ko sa bahay. Talagang gipit ako ngayon. Kaka-opera ko lang at wala akong trabaho. Sa 1 buwan pa yung balik ko. Pasensya na ho, Aling Sonia. Sa kabila ng kanyang pagmamakaawa, tila walang narinig ang babae. Bagkus pumasok ito sa kanyang bahay at pinaglalabas ang lahat ng kanyang gamit at isinara ang kwarto. Nagmakaawa pa ang dalaga pero naging bingi ang kanyang kasera na hindi naawa sa kanya. Hindi ito naniwalang wala siyang perang pangbayad. Umiiyak siyang iniwan ito sa labas ng bahay. Nang maisip si Jessica, tinawagan kaagad ito ni Malia upang pansamantalang tumuloy muna sa boarding house nito. Wala siyang perang pangbayad ng bagong bahay. Kaya makikiusap muna siyang makikitira sa babae. Nakatatlong tawag na siya, subalit hindi pa rin sumasagot ang babae. Maaaring hindi pa ito nakakauwi mula sa trabaho. Kaya napagdesisyonan niyang puntahan ito sa mall at doon hintayin hanggang sa lumabas. Miss Loyola, naibulong ni Raj pagkakita sa babaeng patawid ng kalsada, dala ang 2 bag. Napapakunot noo siya habang iniisip kung saan ito pupunta. Iniliko niya ang sasakyan upang ito ay salubungin. Pauwi na sana siya sa mga oras na yun dahil tumawag ang kanyang ina. Kada katapusan ng buwan ay may family dinner sila na kailangan nilang mag-attend na 4 na magkakapatid na ngayon ay may kanya-kanya ng pamilya. Siya lang atang wala pang asawa at anak. Miss Loyola, napakislot si Malia nang marinig ang pamilyar na boses ni Dr. Raj. Saktong nakatawid na siya ng kalsada. Nakasilip ito sa bintana ng kotse at diretsyong nakatingin sa kanyang mga dala. Marahil sa pagkakataong yun, nag-iisip na ito kung pasasaan siya. Get in the car. Utos nito nang ihinto sa tapat niya ang kotse, tsaka binuksan ang pinto. Nag-aalangan siyang pumasok sa loob ng kotse dahil alam niya na ang kahantungan nito pagkatapos. Pero natagpuan na lang ang sarili na isinasalaysay kay Doc Raj ang pagpapalaya sa kanya ng kasera. You can stay with me as long as you want, Malia. Huwag ka nang mahiya sa akin. Naawa ako sa kalagayan mo. You are alone and have no family. Natouch siya sa sinabi ng lalaki. Napakadami na nitong nagawang tulong sa kanya. Hindi pa man siya nakakapagbayad sa nauna niyang utang ay heto na naman. Salamat, Doc Raj. Pangako, babayaran ko din ang kabutihang ginawa mo sa akin. Mangiyak-ngiyak niyang wika. You're welcome. Ngiti lang ang tugon nito sa kanya. Pagdating sa bahay, ay isang kwarto ang ipinaukupa sa kanya ni Raj. Malawak, malaki at malayong-malayo ang ambience sa kanyang apartment. Napabuntong hininga si Malia, kalaunan habang inililibot ang kanyang mga mata sa malawak na espasyo. Nakapagtatakang napakabait ni Raj sa kanya. Hindi niya rin matanggihan ang mga tulong nitong ibinibigay, kaya mas lalong dumadami ang kanyang utang sa lalaki. Hindi nagtagal ay isinasalansan niya na ang kanyang mga damit sa closet na naroon. Iniisip na lang na makakabawi din siya sa kabutihan nito. Hay, bungad ni Raj nang mapagbuksan niya. Nakabihis na ang lalaki pero hindi pambahay. Mukhang aalis ito. We're having a family dinner and I want you to come with me. Ho? Gulat na react ni Malia. Magbihis ka na, hihintayin kita. Umiti ito bago tumalikod. Naiwan siyang kagatang isang daliri. Paano siya haharap sa pamilya ni Raj? Bakit naman naisipan pa nitong isama siya? Napaigtad pa siya sa gulat nang tumunog ang kanyang cellphone. Hello Malia, kauwi ko lang sa bahay. Sorry ha,
Hindi ko nasagot kanina ang tawag mo. Busy kasi ako eh. Bad news, Bes. Nagpalit ng head supervisor kaya hindi ako makapag-cellphone. Medyo masungit. Naiirita pa ang huling tinura ni Jessica. Okay lang, Jess. Mangungumusta lang sana ako. Gusto ko na nga sanang pumasok sa trabaho eh. Nakakainip kasi. Pagdadahilan niya. Hindi na lamang binanggit pa kay Jessica ang balak na pagtira pansamantala sa bahay nito. Total ay nandito naman na siya sa poder ni Dr. Raj. Wala din siyang balak magtagal. Kapag nagkaroon siya ng pera, maghahanap ka agad siya ng matitirhan kahit napigilan siya ng doktor. Hindi na rin nagtagal ang kanilang pag-uusap. Matapos magkumustahan at maibaba ang linya, naghagilap na siya ng maisusuot. Simpleng bestida lang ang suot niya na hindi alam kung magugustuhan ni Raj. Pero mukhang okay naman dahil nakangiti ito nang lumabas siya ng silid at madatnan sa sala ang lalaking nag-aantay sa kanya. Let's go. Lahad nito ng kamay sa kanya. Ito na nga ang kusang humawak upang igiya siya palabas ng bahay patungo sa nakaparada nitong kotse. May remote control ang gate nito kaya madaling nabubuksan iyon ng lalaki. Doc Raj, bakit nyo nga pala ako sinama sa family dinner nyo? Nahihiya ako't hindi ko alam kung paano haharap sa family mo. Pag-amin ni Malia habang nagmamaneho ang lalaki. Alam mo kasi, lahat ng mga kapatid ko may asawa na o di kaya girlfriend. And I'm the only one who doesn't have it. But now, I won't face them alone. Hindi na nila ako mabubuli. Nakatawa pa nitong sabi habang nagpapaliwanag sa kanya. Ganun po ba? Baka hindi nila ako magustuhan. Naroon pa rin ang pag-aalangan sa kanyang boses. Basta umuo ka na lang sa mga sasabihin ko. Hindi kami close na mga kapatid ko. Lahat kami busy sa family at sa trabaho. Hindi madaling mag-isa. Si ma'am gusto na ulit niya ako mag-asawa. Ulit? Curious niyang tanong. I'm married. But the sad thing is that she passed away because of breast cancer. 3 taon na ang nakalilipas. Pero walang kahit na sino pang pumalit sa kanya. Bahagyang nalungkot si Malia para kay Raj. May pinagdadaanan din pala ito. Naisip niyang napakaswerte ng mamahalin ni Raj dahil tapat itong magmahal. Humingi siya agad ng dispensa sa pagpapaalala niya rito. Pakiramdam ni Malia, lalong nalungkot si Raj. It's okay, Malia. Siguro panahon na para makalimutan ko siya. Tugon ng lalaki at tumingin sa gawin niya. Ninitian siya nito. Ngiting tila ba may kahulugan. Pakiramdam tuloy ni Malia, lumihis ang puso niya. Nagbawi siya agad ng tingin at itinutok sa labas. Kung sana nga siya na lang. Pagdating nila sa malaking bahay or mansyon na ang tawag yata rito, ay kitang-kita ni Malia ang napakalawak na bakuran. Napatingin siya sa kasamang lalaki. Hindi pala basta doktor lang si Raj, kundi bilyonaryo. Napalunok siya nang hawakan ng lalaki ang palad niyang nanlalamig dahil sa nerbiyos. Relax, Malia, kasama mo ko, okay? Pinisil nito ang hawak na palad. Ramdam marahil nito ang panlalamig niya. Sa garahe ay kita niya ang mga nakahilerang sasakyan na tingin ni Malia, kumpleto na sa loob ang mga kapatid ni Raj na lalong nagpakabog ng kanyang dibdib. Inaatake na naman siya ng kaba habang papasok sa malaking pintuan. Pagpasok pa lamang, natuon na kaagad sa kanila ang mga mata ng tao sa sala. Nalula pa siya sa lawak ng lugar at nagmistulang mga langgam lamang ang laki nila ni Raj. Ikaw na naman ang late, iho. Bakit ngayon ka lang at sino tong kasama mo? Tanong ng isang ginang na nakaupo sa sofa, katabi ng lalaking bagaman may edad na, matikas pa rin. Magkakasunod katabi ang 3 lalaki na sa tingin ni Malia, mga kapatid ni Raj, dahil magkakahawig ang mga ito. Sa kanya nakatingin ang lahat, kaya mas lalo siyang kinakabahan. Mom, Dad, si Malia kaibigan ko. Agad siyang ipinakilala ni Raj sa mag-asawa. Hinagod siya ng tingin at ngumiti ang mga ito. Maupo kayo. Pag-anyaya ng ginang sa kanila sa katapat na mahabang sofa kung saan nakaupo ang 3 babae. Ang 2 ay may kandong na tig-iisang anak. Sa may pintuan pa lang kanina, naririnig niya na ang tawanan ng mga ito at halatang masayahin ng pamilya ni Raj. Matapos ipakilala si Malia sa magulang ni Raj, isa-isang inintroduce ang 3 kapatid nitong sina Emil, Tyson at Rowan. Kasunod ay ang kasintahan ni Tyson na si Kate, at ang asawa ni Rowan na si Trinity, kasama ang anak na si Trish.
Kasunod ay si Emil kasama ang asawa nitong si Vivian at ang 4 na taong anak na si Isaac. Ngiti at tango ang kanyang naging pagbati sa mga ito. Nagulat siya nang makipagbeso ang mga babae sa kanya. Mababait naman ang mga ito at ramdam na nahihiya siya. Saan naman kayo nagkakilala ng anak ko, Malia? Tanong ni Amparo sa kanya, ang ina ni Raj. Natuon sa kanya ang tingin ng lahat. Curious din marahil. Pasyente po ako ni Doc Raj na walang kakayanang magbayad sa operasyon. Kaya sinagot niya lahat. Maikli niyang tugon, mas pinili ni Malia na sabihin ang totoo. Really, iho? Hindi ka pa rin nagbabago. Hanggang ngayon malambot pa rin ang puso pagdating sa mga mahihirap. Palatak ng mami nito. Napatango siya. Ramdam ang mahinang pagpisil ni Raj sa kanyang palad na naging komportable para sa kanya. Late na ba ako? Hindi nagtagal, may babaeng pumasok sa loob kaya ang lahat ay napatingin sa bagong dating. Malawak agad ang pagkakangiti ng ginang. Si Raj ay nagtatanong ang mga matang tumingin sa bagong dating. Anong ginagawa ng ex ni Emil sa bahay nila? Si Malia naman ay napanganga sa kagandahan ng babaeng bagong dating. Halatang mayaman sa suot pa lang. Nakangiti ang babae na lumapit sa mag-asawang Kandelaryo at humalik sa pisngi. Nang walang ano-ano'y lumapit ang babae kay Raj at takmang hahalik sa pisngi pero umiwas ito. Kinabahan siya nang mahulaan kung sino ang babae. Mabuti naman at nakarating ka, Iha Jasmine. Masayang sabi ng ginang. Yes, tita. Medyo na late lang. Umupo ito sa sofa kung saan nakaupo sila ni Raj. Bale katabi na ito ngayon ng doktor pero halatang umiwas ang lalaki. Mom, Dad, anong ginagawa niya dito? Pasimpleng tanong ni Raj. Iho, inimbitahan namin si Jasmine para sa'yo. I thought wala kang kasama ngayon. Naalala mo naman last month, sinabi kong ako nang bahala sa magiging girlfriend mo. Sagot ng ginang. Right bro, kilala namin si Jasmine. Nagmula sa mayamang pamilya. Maganda, sexy at wala ka nang hahanapin pa. Wife material. Wika ni Tyson. Natatandaan niyang niligawan ni Emil ang babae noon. Naging mag-on ang dalawa. Pero nang mag-aral sa ibang bansa ang kapatid, pagbalik nito may karelasyon na itong iba. Nailing si Raj at napatingin sa tahimik na nakatangong si Malia. Salamat, Iha. Sorry, Mom, Dad. Alam mo, ikaw na talaga ang gusto ko noon pa man para sa anak ko. Kay Kung hindi lang mabilis si Lisel. Panahon na para kalimutan mo si Raj House. And after ang ama that, ni Raj ang nagsalita was forced to marry her. Asawa nito kaya hanggang ngayon wala pa akong apo kay Raj. It's okay, Tito. Tugon naman ito ni Amparo. Wait naman po para kay Raj. Mom, hindi ganun yun. Paman, mahal ko na siya. Mahal ko si Lisel kaya ako siya pinakasalan. Na lang ako ng ilang taon pa ni Raj. Kampanting umupong sabi ni Jasmine na tumingin kay Raj. Like that you wasted money to make her still alive. I'm old enough to choose the right person I want to be with. Still, she left you alone and nothing. Bahala para dito. Napatayo si Raj sa tinura ng ina. You think? Halatang nasaktan at tamang babae para sa'yo, Raj. Napatayo na rin si Malia dahil hawak siya ni Raj sa kamay niya. Alam kong nababagay sa'yo. Walang ingay na humakbang ito pa Jasmine kay Raj. Sumang-ayon naman ang mag-asawa. Where are you going? Come back here. Ang mga kapatid ni Raj. Galit ang boses ng ina nito. Sinubukan itong pigilan ni Tyson pero pinukol ni Raj ng masamang tingin ng kapatid niya. Raj, wait! Sa hardin ay humahabol si Jasmine. Nag-effort akong pumunta dito pagkatapos iiwan mo lang ako. At sino bang babaeng to? Irritabling hinagod siya ng tingin ni Jasmine, tila diring-diri sa kanya. This woman might be my second wife. Tsaka siya hinila pasakay sa kotse at pinaharurot. Nakita na lang niya sa side mirror na nagpapapadyak ang babae. Sobrang natouch sa pagtatanggol ni Raj sa kanya. Hindi lang siya makapaniwala sa trato ng magulang kay Raj. Siguro ang mga mayayaman, kadalasan magulang ang naghahanap ng mapapangasawa ng anak para secured ang pera ng mga ito. Naaawa lang siya kay Raj na nag-iisa at iniwan ng asawa. Naging sunod-sunod ang pagsimsim ni Raj ng alak habang si Malia matamang nakatingin lang dito. Pagkagaling nila sa mansyon ng mga Kandelaryo, ay tumuloy sila sa isang restaurant at doon sila nag-dinner sa halip na sa bahay ng mga magulang. Pag-uwi naman nila, alak agad ang hinanap ng lalaki. Nasaktan marahil ito sa mga sinabi ng ina patungkol kay Lisel. Ang swerte ng babae dahil mahal na mahal ito ni Raj. Yun ang nararamdaman at nakikita ni Malia ngayon sa lalaking kaharap niya. Nang nakakatatlong baso na ito, tila bangengi na si Raj. Hinayaan niya lang na tutal nasa bahay naman ito.
Sakaling malasing ay kaagad makakatulog. Ang swerte ni Lizelle, sobrang mahal mo siya. Basag niya sa katahimikan nilang dalawa. Tumingin ito sa kanya matapos lumagok. Hindi ka pa ba nagmahal, Malia? Tanong ni Raj na sobrang seryoso. Umiling siya ng 2 beses. Kapag nagmahal ka, you should understand what I feel. Siya naman ang tumitig sa mukha ng lalaki. Ano bang pakiramdam ng nagmamahal, Doc Raj? Inosente niyang tanong. Napangiti ito sa kanya at sa halip sa sumagot, ay muling nagsali ng alak sa baso at tumungga. Mahal mo pa rin ba si Lizelle hanggang ngayon? Tanong niya nang hindi ito sumagot sa una niyang tanong. Tulalang tumingin sa kawalan si Raj at nababanaag ni Malia ang lungkot sa mga mata nito. Kapag totoong mahal mo ang isang tao, ang taong yun ang magiging pinaka-prioridad mo. Ang tunay na pag-ibig, ginagawang walang halaga ang lahat. At ang espesyal na iyon ay naging mundo mo sa pag-ibig. Hawakan lamang ang isang tao. Napatunga nga si Malia sa definition ni Raj tungkol sa pagmamahal. Palagay niya kasi, binabatay nito iyon sa damdamin para kay Lizelle. Naisip ni Malia na ayaw na lang niyang magmahal. Baka matulad siya kay Raj na nasasaktan ngayon. Namalaya na lang niya na nakatango na ang lalaki sa mesa at ubos na ang isang boteng alak. Tulog na pala ito. Para siyang nahipnotismo sa pagkakatitig ng mapadako ang kanyang mga mata sa malungkot na mukha ni Raj. Halatang nasasaktan ito, nangungulila sa dating asawa. Tila nagkaroon ng sariling isip ang kanyang kamay na umangat iyon upang haplusin ang pisngi nito. Pero madali din agad na binawi ng tila mapaso sa pagkakadikit ng kanyang palad sa pisngi ng lalaki. Sa halip ay inalalayan si Raj upang madala sa kwarto. Hindi naman niya pwedeng pabayaan ng lalaki magdamag na nakatango sa mesa. Raj, ang bigat mo. Kausap niya habang pilit itong inaalalayan patungo sa kwarto. Sagot lang ni Raj. Wala sa sarili at nakapikit. Mahina pala ito sa alak. Halatang hindi pala inom. Samantalang sa probinsya nila, ang mga kalalakihan halos magdamag sa inuman pero wala lang. Halos yakap na ni Malia ang lalaki habang dinadala ito sa kwarto. Hindi na lamang pinansin ang kakatwang nararamdaman sa nakadikit na katawan sa kanya. Inubos na ata ni Malia ang kanyang lakas, kaya halos mapahiga na rin ang tuluyang madala si Raj sa sarili nitong kwarto. At dahil hindi pa nakakapagbihis ang lalaki, hinubad niya ang sapatos nito. Habang kinakalas ang pagkakabotones ng polo ni Raj, kinakabahan siya. Lalo na nang lumantad ang matipuno nitong dibdib. Wag na lang kaya? Bulong niya na napatingin sa mukha ng lalaki. Mas lalo atang lumakas ang kaba niya nang makitang nakadilat ito at nakatitig sa kanya. Unti-unti niyang inilayo ang kamay sa dibdib. Pasensya ka na, bibihisan sana kita. Nangatog ata ang boses niya nang umupo ito at hawakan ng kanyang kamay at dinala ng lalaki sa mga labi nito. Natulala siya, napalunok, naghurumintado lalo ang pulso niya nang kabigin siya ni Raj. Malia, I need you now. Please kiss me. Lasing at paos ang boses ni Raj na nagpainit sa buo niyang pakiramdam. Napatingin naman siya sa labi nitong kay pula at tinatansya sa sarili kung paano ba itong humalik. Gumapang ang braso ni Raj na ngayon, tuluyan siyang ikinulong sa mga bisig. Litong-lito siya sa bango ng lalaki. Para siyang mawawala sa sariling katinuan. Oo nga pala, baka sinisingil na siya ni Raj sa tulong na ibinigay nito sa kanya. Malinaw ang usapan nila na virginity niya ang kapalit ng surgical niya. At ngayong magaling na siya, siguro oras na rin para siya'y magbayad. Raj, hindi ako marunong humalik. Pwede bang ikaw na lang? Nagawa niyang makiusap. Ngumiti ito, ngiting nakakalusaw ng puso. Tsaka nito dahan-dahang tinawid ang pagitan ng mukha nila. Dama niya agad ang kilabot sa sarili nang maramdaman ang malambot at mainit nitong labi. Halik na sa una lang banayad hanggang sa kalaunan, lumalim ng lumalim hanggang sa gumapang. Tuluyang natangay si Malia sa kakaibang pakiramdam na bago sa kanya hanggang sa inilipad ni Raj ang kanyang diwa. Basta nagising na lang si Malia kinabukasan na walang anumang sapin sa katawan katabi ni Raj. Wala din itong suot
at mahigpit siyang yakap. Nakatusok pa sa kanyang tagiliran ang kwan nito kaya nagkumahog siyang kumawala sa lalaki. Ang kaso, sumigid ang matinding kirot sa gitna niya. Nakuha na nga pala ni Raj ang iniingatan niyang pagkabirhen at masaya siyang kay Raj niya na ibigay yun. Pilit siyang bumangon at tiniis ang kirot na naligo. Nakabalot lamang ng towel ang kanyang hubad na katawan nang lumabas ng banyo para mapatulala. Nakatayo si Raj sa gilid ng kama at kasalukuyang nagsusuot ng boxer kaya kita niya ang alaga nitong kay Lucky. Kaya pala nasaktan siya kagabi. Ang tanong, paano yun nagkasya? Sorry, kasi akala ko tulog ka pa kaya nakita ko yung mo pero hindi ko naman sinasadya. Nahuli niya ang sariling nauutal. Ngumiti ito sa kanya. Parang itong modelo sa magazine habang nakatayo. Diyos ko, mas gwapo ang lalaki pag nakahubad. Nakalimutan niyang makirot pa ang pechay niya pero parang nakaka-addict si Raj. Gusto niya ulit matikman ang sakit at sarap na pinalasap nito sa kanya kagabi. Hindi naman siya nabigo nang lumapit si Raj sa kanya. Pumulupot ang braso sa bewang niya at iniangkla siya sa bewang nito bago siya siniil ng halik sa labi. I want you to make mine again and again, Malia. Bulong ni Raj bago siya dinala sa ibabaw ng kama. At sa muli, naulit ang namagitan sa kanila ni Raj. May mga ngiti ito sa labi pagkatapos na sabay pa silang nag-almusal at ito mismo ang nagabalang magluto para sa kanilang dalawa. Habang siya nakaupo lang sa mataas na silya at pinanonood ang bawat kilos ni Raj na tila sanay sa kusina. Hindi lang ito magaling na doktor, kundi magaling din itong magluto. Bakit nga pala doktor ang pinili mong propesyon? Curious niyang tanong habang pinagsasaluhan ng omelette nitong niluto. Nagkibit balikat si Raj. Hindi ko rin alam. Wala sa plano ko ang pumalit kay Dad sa pwesto bilang presidente ng kumpanya. I should do things that match my interest, like focus on activities that bring me fulfillment or pursue my personal goal. Total, nandyan naman ang mga kapatid ko na hahalili kay Dad if ever na magretiro na ito. Mahabang paliwanag ni Raj sa kanya. Humahangang napatingin si Malia sa lalaki. Naisip niya na para bang hindi ito kayang pasunurin ng mga magulang. Katulad na lang ng nangyari kagabi. Naalala niya si Jasmine. Tila may malaking gusto ito sa lalaki. Ganun ba? Kayong mayayaman, nagagawa ninyo ang lahat ng gusto ninyo kasi hindi nyo naman sakit sa ulo ang pera. Ang sarap siguro ng ganun. Habang umunguya ay wika niya. Tumawa ito ng mahina. Ang mga tao, nabubuhay hindi lang dahil sa pera, Malia. Walang kaligayahang kayang tumbasan ng halaga. Dahil kung oo, hindi sana nawala si Lizelle. If your wealth only the reason why others respect and admire you, hindi nangangahulugan ng pagiging successful mo yun. That's why I prefer to earn every cent through hard work. Seryoso pa ding saad ni Raj. Sa tuwing magsasalita ang lalaki, may natututunan si Malia. May punto kasi ang lalaki. Marami nga naman itong pera. Ang kaso, si Lizelle ang kaligayahan ni Raj at walang mabibiling si Lizelle sa store kahit gaano pa ito kayaman. Matapos nilang kumain, nag-asikaso si Doc Raj para pumasok sa trabaho. Siya naman ay naiwan sa bahay. Bilang kapalit sa pananatili niya sa bahay nito, ay ipinaglaba at ipinaglinis niya ang binata. Nagluto na rin siya para sa kanilang hapunan para kakain na lang sila pagdating ni Raj. Wow! Palatak ni Raj pagkakita sa paligid na iba ang ayos ng bahay at napalitan lahat ng kurtina. Pasensya ka na, pinakailamanan ko na ang bahay mo. Kung hindi mo nagustuhan, okay lang, pwede ko namang ibalik sa dati. Wala kasi akong magawa nakakainip. Ani Malia, huwag kang mag-alala, nagustuhan ko. Thank you Malia. Ngumiti si Raj kaya pati puso niya lumundag sa saya. Naramdaman niya sa sarili na unti-unti nang nahuhulog ang loob niya sa lalaki. Hindi lang dahil nakuha na ni Raj ang pagkababae niya, kundi dahil na rin sa kabaitang ipinapakita nito sa kanya. Nasanay siyang pinagsisilbihan ng lalaki at nakikita araw-araw. Pera? Nagtatakang tanong ni Malia kay Doña Amparo isang araw nang imbitahan siya sa isang coffee shop malapit sa kanyang pinapasukang mall. 3 araw na simula nang bumalik siya sa trabaho at 1 linggo na rin ang nakalilipas simula nang may namagitan sa kanila ni Raj.
na sa pagkakaalam niya ay bayad sa kanyang pagkakautang sa lalaki. Tumaas ang isang kilay nito. Yes, I know what kind of person you are, Malia. You remind me a lot of Lizelle, who captivated over Rajhart and become his wife. Bilang ina ni Raj, gusto kong pangalagaan ang damdamin niya. Umalis ka sa buhay niya dahil hindi ka nababagay sa anak ko. Alam kong pera niya lang ang kailangan mo. Therefore, I will give you a substantial amount of money. Nainsulto man si Malia sa narinig pero hindi siya nakadama ng galit kay Doña Amparo. Totoong isa sa mga rason kung bakit siya nasa poder ni Raj dahil sa pakinabang na nakukuha niya. Una, hindi siya gagastos ng renta at hindi niya na kailangang mamasahe dahil atid sundo siya nito. Gayunman, hindi niya na kailangan ng kahit na sentimos mula kay Raj. Take it or leave it, Malia. Sa matagal na wala siyang tugon ay tanong nito. Ma'am, mahal ko na po si Raj. Hindi ko na siya kayang iwanan. Sabi niya sa babae na tila maiiyak na. Ito na nga bang sinasabi ni Raj, kapag nagmahal ang isang tao, magiging mundo niya na ito. Hindi naman mahalaga sa kanya kung hindi siya mahal ni Raj. Basta makasama niya lang ang lalaki. Sa sinabi niya, ay nang iinsulto itong tumawa. Tingin mo, maniniwala ako sa iyo? Mamili ka. Lalayuan mo si Raj o mapapahamak ang pamilya mo sa malayo. Sabay nitong ipinakita sa kanya ang isang larawan kung nasaan ang mga kapatid niya. Nanlaki ang kanyang mata at naluluhang tumingin sa gawin ng ginang. Pinaimbestigahan kita, Malia. Alam kong mas mahirap ka pa sa daga. Pilit kang dumidikit sa anak ko dahil sa pera niya. Sa pera ng aming angkan. Kaya heto, tanggapin mo. Madiing sabi bago inilapit sa kanya ang pera. Napatingin siya sa makapal na sobre na inilapit pang lalo sa kanya. At habang ginagawa iyon, nanlalabo ang kanyang mga mata. Bibigyan kita ng 1 linggo para iwan si Raj. And you know the consequences if you disobey me. May pagbabanta ang boses ni Doña Amparo. Napalunok siya at sunod-sunod na naglaglagan ang kanyang mga luha. Wala nang matapobring babae sa kanyang harapan at iniwan ito sa mesa ang makapal na sobre na naglalaman ng pera. Mabigat sa loob na kinuha niya iyon at isinilid sa bag tsaka tila walang lakas na inihakbang ang mabigat na mga paa. Something happened? Nagtataka si Raj nang sunduin siya nito sa hapong yun. Napansin marahil ni Raj ang mabigat niyang aura. Umiti siya. Gusto niyang maging masaya ang araw na nalalabi sa piling nito. Pagod lang siguro. Pwede mo ba akong ipasyal, Raj? Parang bata niyang tanong na nag-charming eyes pa. Really? Ngayon na ba? Kung hindi ka busy. Of course not. So let's go. Excited ang boses ng lalaki. Ngumiti siya bagaman mabigat ang kanyang pakiramdam. Para kasing may nakadaga na bagay sa kanyang dibdib. Siguro ganun talaga ang buhay. Silang maliit at mahihirap ang palaging talo. Humantong sila ni Raj sa isang amusement park. Nakangiting iginiya siya nito sa loob. Hinawakan ng kanyang isang kamay. The last time na pumunta ako sa lugar na ito, kasama ko pa si Lizelle. I'm sure mag-i-enjoy ka dito. Nang banggitin nito ang dating asawa, wala na siyang maaninag na lungkot sa mga mata ni Raj. Ibig bang sabihin nito, unti-unti nang nakaka-recover sa nangyari si Raj? Sana nga para handa na itong magmahal ulit. Gusto kong mag-rides na kasama ka, Raj. Tinapangan niya ang boses para ipakitang malakas ang loob niya habang nakatingala sa pinakamataas na Ferris wheel. Okay, ngumiti ito sa kanya at hinawakan ng kanyang kamay habang iginigiya palapit. Kasama na sa entrance fee ang lahat ng rides, kaya mamimili na lang sila kung anong rides ang naisubukan. Hindi siya nakaramdam ng kaba dahil mahigpit siyang hawak ni Raj. Nang magsimulang gumana ang Ferris wheel, pumailan lang ang malakas na sigaw mula sa kanya. Isinigaw niya lang kung anong nararamdaman niya sa kanyang dibdib. Payakap pa siya sa lalaki. Naramdaman niya ring niyakap siya ni Raj. Kaya nga marahil hindi siya nakaramdam ng takot dahil mas ramdam niyang malakas na tibok ng puso niya dahil sa yakap ng binata. Sunod nilang sinubukan ay ang loop-the-loop corkscrew. Sa rides na ito'y parang bumaliktad ang kanyang sikmura. Sobrang bilis kasi ng ikot pero na-enjoy niya naman. Pagbaba nga nila, nakaalalay sa kanya si Raj dahil tila lasing siya at may hangover dahil sa pasuray na paglalakad. Mabuti at nakaalalay si Raj.
Sandali muna silang nagpahinga hanggang sa naisipang mag-ikot-ikot na lang muna. Nag-aya din itong bumili ng pagkain. Bumili ng mga souvenir na makikita nilang dalawa para may remembrance sa lugar na yun. Pasado 10:00, nag-aya na si Maliang umuwi. Pagod man, at least marami siyang magagandang alaala nila ni Raj na babaunin niya hanggang sa kanyang pag-alis sa poder nito. Habang pauwi, masaya pa nilang pinag-uusapan ang nangyari kanina sa amusement park. Naroong matawa siya sa itsura nilang dalawa ni Raj. Kuha iyon mismo sa loob ng rides. Mabibili nila ang kanilang mga larawan sa loob ng amusement bago lumabas ng naturang lugar. Si Raj ay nagagawa na ulit tumawa matapos mawala sa kanya si Lizelle. Pakiramdam ng lalaki. Nabuhay muli ang puso niya sa pamamagitan ni Malia. Pero gusto niyang formal na manligaw. Bagaman huli na ang panliligaw niya sa dalaga. Basta ang alam niya'y mahal ito. Good night, Malia. I'm sure pagod ka. Paalam ni Raj. Hindi niya mapigilan ang sariling hagkan ito sa labi. Para saan yun? Natatawang tanong ni Malia kay Raj. Good night, kiss. Kung ayaw mo naman, ibalik mo na lang sa akin yung halik. Pilyo itong umuso. Bahagya siyang natawa at hinaplos ito sa braso. Dumukwang siya upang halikan ng lalaki sa labi. Hindi para ibalik ang halik nito, kundi para mapadama kay Raj na mahal niya ang lalaki. Wala siyang lakas loob na sabihin ang nararamdaman. Baka sa pamamagitan ng halik niya, maiparating kay Raj ang damdamin niya dito. Na kahit umalis na siya, hindi niya yun ginusto. Natigilan ito sa paghalik niya. You mean ayaw mo sa halik ko? Gusto ko lang gawin. Ayaw mo ba? Lumabas ang nakakalokong ngiti ni Raj. Ang gwapo nitong lalo sa ngiting yun. Sino bang hindi mababaliw sa lalaki? Napakagwapo nito. Masarap pang humalik. Katulad ngayon, unti-unti na siyang tinatangay sa loob ng kwarto at kinakalas isa-isa ang kanyang mga sagabal. Hindi naman tumutol si Malia. Bagkus ay nasabik siya rito. Kaya napakapit siya ng gusto kay Raj at tumugon sa maalab nitong halik. Psst, girl, may naghahanap sa'yo. Kalabit ni Jessica kay Malia. Napabuntong hininga si Malia at malungkot na tumingin dito. Alam niyang si Raj yun. 2 araw pa lang simula nang makaalis sa bahay ni Raj. Nag-iwan lang siya ng sulat sa lalaki at iniwan niya rin ang perang ibinigay ng ina nito sa kanya. Hindi niya kailangan ng pera mula sa pamilyang Candelario dahil sa palagay ni Malia, si Raj ang kailangan niya at hindi ang pera nito. Huling araw niya din ngayon sa mall na pinapasukan dahil alam niyang hindi siya nito titigilan. Uwi na lang siya sa probinsya nila at doon na maghahanap ng trabaho. Jessica, pwede mo bang sabihin na wala ako dito, na nag-resign na ako? Malungkot niyang saad. Pero bakit? Sayang, mukhang yummy pa naman. Basta, bumuntong hininga ito. Maya-maya, palayo na si Jessica hanggang sa tuluyan itong mawala sa paningin niya. Hindi ko gustong iwan garage pero kailangan. Hindi tayo bagay. Ang sabi mo hindi basihan ng pera para sumaya. Pero siguro kung mayaman siya, hindi mangyayari ito ngayon. Nagpahid siya ng luha. Hindi siya pwedeng umiyak. Baka hindi niya kayang mawala si Raj. Iniisip na lang niya na para sa pamilya ang gagawin niya. Habang si Raj naman, nanlulumong umuwi na mag-isa. Dala-dala ang sobrang sakit na dulot ni Malia. Iniwan siya nito dahil sa mami niya. Hindi niya matanggap yun. Sa sulat ay sinabi ni Malia na mahal siya nito pero kailangan nitong lumayo sa kanya matapos bayaran ng kanyang ina. At patunay ang malaking sobrang iniwan sa kanya, kalakip ng sulat. Hindi niya ito makontak sa cellphone at hindi alam kung saan hahanapin ng babae. Mabilis niyang pinaharurot ang sasakyan patungo sa kanilang bahay. Kukumprontahin niya ang ina. Maling panghimasukan nito ang buhay niya. Siya lang ang dapat na pumili ng babaeng nais makasama habang buhay at hindi ito. Walang kahit na sino man ang may karapatang diktahan kung sino ang dapat itibok ng puso niya. Sa may gate pa lang ng mansyon ng mga Candelario, umuusok na ang ilong ni Raj sa galit. Galit kung paano nagawa ng kanyang ina na bayaran si Malia para lang siya iwan. Masyado nitong minaliit ang babae. Hindi niya kayang patawarin ng ina hanggat hindi na ibabalik sa kanya si Malia. Pagdating sa loob ng bahay, saktong nasa sala ang mami at daddy niya kasama si Jasmine at naroon din ang mga magulang ng dalaga. Have a seat, iho. Sakto lang ang dating mo.
Nakangiti ang kanyang ina. Napatingin siya sa mga magulang ni Jasmine na nakangiti din sa kanya. Mom, Dad, ano to? Naguguluhan niyang tanong sa magulang. Nagpalipat-lipat ang kanyang mga mata sa mga naroon. Maupo ka muna anak, tsaka natin sisimulang pag-usapan ng kasal ninyo ni Jasmine. Nakakahiya naman kina kumpadre na nagbiyahe pa mula sa malayo para lang makita ka iho. Masayang wika pa ni Ampora. Ampora, it's okay. Nang tumawag sa amin si Jasmine at sabihing si Raj siyang nais niyang makasama habang buhay ay natuwa kami pareho ni Paulito. Baling ng ina ni Jasmine sa katabing asawa. Kalmado lang si Raj kahit nagalit siyang pumasok kanina. Ayaw niyang mapahiya isa man sa mga ito, lalo na si Jasmine na siyang nagdesisyon ng pag-usapan ng tungkol sa kanilang kasal gayong wala naman sila. Salamat Francia. Natutuwa akong marinig na nagustuhan ninyong mag-asawa ang aming anak para kay Jasmine. Masayang saad pang muli ni Amparo habang pangiti-ngiti lamang si Jasmine at panay ang sulyap sa gawin ni Raj. Excuse me, Jasmine, can I talk to you for seconds? Nang hindi makatiis si Raj, baling niya sa dalagang katabi ng mga magulang nito. Napangiti pa ang mga naroon na akala nga nagka-interes na siya kay Jasmine. Tumikhim pa ang dad nito at siya'y tinignan. Makahulugan din ang tingin na ipinukol ng kanyang ina. Nababasa na marahil ang reaksyon sa kanyang mga mata. Nagpatiuna siya kay Jasmine sa labas. Dito hindi maririnig ng mga magulang nila ang pag-uusapan nilang dalawa. Anong pag-uusapan natin, Raj? Sasabihin mo na ba sa aking mahal mo ko? Pagdating sa labas, malambing nitong ikinawit ang mga kamay sa kanyang leeg na agad niyang binaklas. Jasmine, I'm sorry. Hindi kita magugustuhan at walang kasal na magaganap sa atin. May mahal na akong iba. Matapos tanggalin ang kamay nito ay wika niya. Tumawa ito bago sumeryoso. How could you choose a trash woman over me, Raj? Nagtagis ang bagang niya sa pangiinsultong iyon ni Jasmine kay Malia. Mahal ko si Malia. Hindi totoo yan. Hindi ako papayag, Raj. Galit na galit nitong sigaw at nagwala pa. Nakaagaw sila ng pansin sa mga taong nasa loob na tanaw sila sa labas. Nahalata marahil na nagwawala ito kaya lumabas na rin ang mga magulang ni Raj, kasunod ang magulang ni Jasmine. Raj, anong nangyari? Tanong ni Amparo. Jasmine, sweetheart, bakit ka umiiyak? Nag-aalala namang tanong ng ina nito. Mom, hindi ako mahal ni Raj. Sinabi niyang hindi siya magpapakasal sa akin. Umiiyak ang babaeng yumakap sa ina. Nagkatinginan ng dalawang lalaki. Dad, Mom. Baling niya sa mga magulang bago sinuliapan ang mga magulang ni Jasmine. Mrs. and Mr. Villegas, I'm sorry. Hindi ko po kayang pakasalan ng anak niyo. Hindi ko po siya mahal. Wala kaming relasyon. And Mom, nandito ko para kumprontahin ka. Nanlaki ang mga mata ng kanyang mami. Ang ina ni Jasmine napatingin sa gawin ng dad niya. Ito ba ang pinunta namin dito, Amparo? To humiliate my only daughter? Galit ang ina ng dalaga na tumingin sa kanyang ina. Malaking kahihiyan para sa amin ang pagtanggi ni Raj sa anak namin. Walang reaksyon sa ama niya at sa ama ni Jasmine, kundi overact lang talaga ang mga ina nila ni Jasmine dahil bigla na lang nanikip ang paghinga ng kanyang ina. Nakita pa niya itong namutla. Iha, I'm sorry. Kakausapin ko ang aking anak, pangako. Sabi pa ng kanyang ina habang inaalalayan ng dad niya. Pero galit ang ginang at hinila na palabas ng gate ng babae. Kasunod ang asawa nito na humingi pa ng dispensa sa kanyang ama bago tinapik ang kanyang balikat bago ito sumunod sa mag-ina. Nang maiwan silang tatlo, lumagapak ang kanyang pisngi dahil sa malakas na pagsampal ng kanyang ina. Paano mo nagawa sa amin ng ama mong ipahiya kami, Raj? Nasasaktang tingin naman ang ipinukol sa kanyang ina. And how about you, Mom? Paano ninyo nagawang bayaran si Malia ng malaking halaga para iwan ako? Kinuha niya ang sobre at iniabot sa kanyang ina. Ang ama niya ay nagulat. Totoo bang nagawa mo yan, Amparo? Dahil alam kong pera lang ang habol niya sa'yo, Raj. Ang kapal ng mukha niya. Nagawa pa talaga niyang sabihin sa'yo para magkagalit tayo. No, Ma'am. Binalik niya ang perang to para ipaalam sa'yo na hindi niya kailangan ng kahit na magkano mula sa akin. Iniwan na rin ako ni Malia ng dahil sa inyo. Kung kailang nakakapag-move on na ako kay Lizelle. Mahalata sa bigat ng nararamdaman ni Raj ang bawat kataga nito.
Saglit na tigilan ang babae. Iho, patawarin mo sana ang mom mo. Di niya lang nais na masaktan ka pang muli. Ang akala niya iiwan ka ni Malia pagkatapos makuha ang lahat sa'yo. Pagtatanggol pa ng dad niya sa kanyang ina. Pero hindi nabawasan ang kanyang hinanakit sa ina. Lalo na ang pilit siyang ipakasal kay Jasmine na hindi naman niya mahal. Sa halip na kausapin ito, tumalikod siya upang umalis matapos ibalik ang nakasobrang pera na galing mismo sa kamay ng ina. Habang nagmamaneho, tuliro siya kung saan nahanapin si Malia. Lalo't wala siyang kilalang pamilya nito. Ni kaibigan ay wala ang babae. Ang alam niya lang ay nabanggit ni Malia sa kanya na nasa probinsya ang magulang nito. Pero saang probinsya? Dahil sa malalim na iniisip, hindi na malayan ni Raj ang biglang pagsulpot ng isang 10-wheeler truck mula sa kantong lilikuan niya at huli na para umiwas ang binata. Narinig na lamang niyang malakas na pagsalpok ng kanyang kotse sa truck na sumalubong sa kanya. Mami Jessica, ano po kayang itsura ng papa ko? Boses na tanong ng isang batang lalaki. Nag-isip naman ng tinanong, bagaman abala sa pagmamaneho ng kotse. Syempre, gwapo tulad mo, Matyas. Nakangiting sagot ni Jessica sa bata. Napanguso ito. Gusto ko po siyang makita pero ayaw ni mama. Malungkot nitong wika. Kasi hindi sila pwedeng magsama ng papa mo. Himig paliwanag nito sa bata. Bakit po, Mami Jessica? Makulit na tanong ng 4 na taong gulang na si Matyas. Kasi ayaw ng lola mo sa mama mo. Jessica, saway ni Malia sa kaibigan. Sorry, nagsabi lang ng totoo. Ngisi ng babae at ipinagpatuloy ang pagmamaneho. Napabaling naman si Matyas sa ina. Mama, totoo po bang ayaw sa atin ni lola? Malungkot na tanong ng bata. Umiling siya at hinaplos ang pisngi nito. Anak, bata ka pa. Hindi mo pa maiintindihan ang mga nangyayari. Balang araw kapag big boy ka na, tsaka ko sa'yo ipauunawa. Paliwanag ni Malia kay Matyas. Yes, mama. Bagaman malungkot, napilitang ngumiti. 5 taon ang matuli na lumipas at ihahatid nila sa araw na iyon sa school ang kanyang anak. Si Matyas ang nabuo sa ilang linggo lamang namang pagsasama nila ni Raj. Marami ang nangyari sa loob ng 5 taon. Isa na doon ang pagkakaroon niya ng anak. Upang hindi na mahabol pa ni Raj noon, tinanggap niya ang alok ng may-ari ng mall na kanyang pinapasukan na lumipat ng trabaho sa ibang branch nito sa Cavite, malayo sa Maynila. Libreng tirahan at pagkain kaya hindi na nagdalawang isip pa si Malia. Doon niya rin natuklas ang buntis siya. Gayunman, nagpatuloy siya sa kanyang trabaho. Total magaan lang naman dahil inilipat siyang cashier. Nag-leave na lamang ng 3 buwan hanggang sa makapanganak. Tsaka siya bumalik sa kanyang trabaho. Nagustuhan siya ng amo at naging full-time staff na trabaho. Nang makapanganak, kinuha niya ang bunsong kapatid para mag-alaga sa anak at dito na rin pinag-aral. Sapat na ang kanyang kita, kaya naman kumuha siya ng apartment na kanilang matutuluyan malapit sa kanyang trabaho. Nabalitaan na lang niyang ikinasal na sina Jasmine at Raj. Nasaktan siya pero tinanggap ang katotohanang hindi talaga sila para sa isa't isa ng lalaki. Wala silang relasyon. Hindi siya mahal nito, kaya masaya siya para sa taong mahal niya. Ang mahalaga sa kanya ay may isang Matyas na nagpapaalala sa kanyang nakaraan kay Raj. Dito niya ibinuhos ang buong pagmamahal sa lalaki. Nang tumuntong sa 3 taon ng anak niya, naging matanong ito. Mga bagay na puno ng kuryosidad sa bata. Isang gabi nagulat siya nang tanungin siya nito tungkol sa ama. Natameme siya at walang maisagot. Simula noon, panay na ang tanong nito kahit sa bunso niyang kapatid. Lalo na kay Jessica na naging sandalan niya. Nang umalis na siya sa poder ni Raj, 6 na buwan silang nagsama sa apartment nito. Si Jessica ang kumupkop sa kanya. Pinili niyang sabihin sa ina ang kanyang kalagayan pero hindi siya umuwi. Bagkus, pinagpatuloy ang pagtatrabaho. Sa ngayon ay graduate na sa college ang kapatid na lalaki at nakakatulong na rin ito sa kanyang ina. Mas maayos na siya ngayon kaysa noon na may mga gabing umiiyak siya kapag naaalala si Raj. Iniisip na lang na masaya na ito kay Jasmine. Ano kayang mangyayari kapag nalaman ni Raj na may anak kayo at malaki na ngayon, marunong na maghanap ng papa? Kawawa naman. Sabi ni Jessica, nagpabalik sa kanya sa realidad. Naihatid niya na ito sa school at papasok na sila ni Jessica sa trabaho.
Napasulyap siya sa kaibigan. Jess, pwede ba next time, wag mo na lang sagutin yung mga tanong ni Matias tungkol sa kung sino ang papa niya? Matagal niya na akong tinatanong tungkol dyan, pero hindi ako sumasagot. Kapwa na sila naka-assign ngayon ni Jessica sa branch dito sa Cavite at magkasama na rin sa isang apartment. Nasa ibang bansa ngayon ang boyfriend nito at nag-iipon na ang dalawa para sa kasal ng mga ito pagbalik ng kasintahan mula sa ibang bansa. Kasi naman hindi mo pa sabihin ng totoo kay Matias na may ibang asawa na yung dad niya. Nang sa ganun hindi na umasa pa yung anak mo. Ikaw na rin naman ang nagsabing matagal niya nang gustong makita si Raj. Basta sabihin mo na lang na hindi mo alam tapos. O sige na nga. Sumilay bigla ang ngiti sa labi ni Jessica dahil may naisip siyang pakulo para kay Malia. Ihahanap niya ito ng ka-blind date nang sa gayon magkaroon na ng ama si Matias at hindi na ito malungkot pa at magtanong sa ama nitong may mahal ng iba. Hindi na lamang siya kumibo kundi siya ang magbibigay ng solusyon sa problema ng kaibigan. Ano? Gulat na gulat ang reaksyon ni Malia sa sinabi ni Jessica isang araw. Tungkol yun sa kung sinong gustong i-blind date sa kanya. Mamayang gabi na nga daw. Ayoko! Pagtanggi ni Malia at umiling-iling. Ano ka ba, mabait na tao itong si Noah at stable sa trabaho. Manager sa bangko, san ka pa? Best friend ni Wilbert. Kaya nga hindi ako nag-alangang ireto sa'yo kasi mabait din yun. Paliwanag nito na ang tinutukoy na Wilbert ay ang kasintahang nasa ibang bansa. Pero itong Noah ay hindi niya kilala. Jessica, alam mo naman na si Raj lang ang mahal ko. Kailanman hindi ko siya ipagpapalit sa kahit kanino. Iniwan niya ito sa sala at nagtungo sa kwarto. Sira ka ba, Malia? Matagal nang may asawa si Raj. Masaya na sila ng asawa niya habang ikaw nagmumukmuk lang sa tabi. Walang love life. Sigaw ni Jessica na sinundan siya sa kwarto nila ni Matias. Naroon ang kapatid niya pero dahil abala ito sa ginagawa tungkol sa school, wala itong pakailam sa kanila ni Jessica. Si Matias naman naglalaro sa bakuran kasama ang kaibigan nitong si Cleo na kanilang kapitbahay. Natigilan siya, nasaktan sa katotohanang narinig mula sa kaibigan. Para siya nitong sinampal. Malungkot siyang tumingin kay Jessica. I'm sorry Malia kung nasabi ko man sa'yo, but hello, gumising ka na nga. Ang dami nang nangyari. Hindi ka na binalikan pa ni Raj sa mall. Pagkatapos nagpakasal pa siya kay Jasmine. Kaya kalimutan mo na yun, okay? Nilapitan siya nito at hinagod-hagod ang likuran niya. Nasasaktan pa rin siya sa isipang hindi siya minahal ni Raj pero kailangan niyang tanggapin. Sana nga magawa niya na itong makalimutan ng lubusan. Baka nga sa pamamagitan ni Noah, mawala sa puso niya si Raj. Sa hapong iyon, ay talagang si Jessica ang namili ng damit na isusuot ni Malia para sa blind date nila ni Noah. Siniguro nitong lalabas ang kanyang kaseksihan sa gabing yun para sa lalaking ka-blind date. At dahil sa Maynila ang lalaki, luluwas sila ng Maynila sa gabing yun kasama ang kanyang anak. Pero sa hotel tutuloy ang dalawa at siya naman ay sa restaurant. So paano bes? Good luck sa'yo. Wika ni Jessica nang ibaba siya sa naka-reserve na restaurant para sa kanila ni Noah. Kabado siya sa gabing yun. Paano hindi naman niya kilala ang lalaking yun? Mama, pwede po ba akong sumama sa'yo? Gusto ko din po dyan. Pagbaba niya ng kotse ni Jessica, dumungaw si Matias. Malungkot ang mukha na tumingin sa di kalayo ang restaurant. Naku baby, hindi pwede. May kadate kasi si mama. Ani Jessica sa tanong ng kanyang anak. Umiling si Matias. Isama ko na lang kaya bes, total naman. Alam ng Noah na yun na may anak ako. Baka umiyak at hindi mo mapahinto. Ano ka ba bes? First date nyo ni Noah tapos may dala kang bata? Dahil dito, umiyak si Matias nang maramdamang hindi niya ito isasama. Tila nagustuhan ng bata ang lugar at na-curious kaya idinaan sa iyak ang lahat para mapilitang isama ng ina. Pinatahan naman kaagad ni Malia ang anak habang niyayakap sa loob ng kotse. Hindi baling hindi matuloy ang blind date na yun kaysa naman magtampo ang kanyang anak. Mas mahalaga para sa kanya si Matias sa kahit na anong bagay. Nang huminto sa pag-iyak ang bata, ay hindi na ito humiwalay pa sa kanya. Kahit anong kausap ni Jessica, wala itong nagawa pa kundi payagan siyang isama sa loob ng restaurant. Habang si Raj, papasok din sa loob ng restaurant na iyon. Gabi na pero may business transaction pa rin siya. Isa ito sa utos ng kanyang ama. Bilang presidente ng kumpanya,
kailangan niyang gawin lahat ng ikabubuti nito. Ayaw naman ng mga kapatid niyang humalili sa kanyang ama kaya naman siya na ang pumalit dito. Bumagsak ang kanilang negosyo at nakapangutang ng malaking halaga ang kanyang ama upang maiahon lamang sa pagkakalugmok ang kumpanyang pinaghirapan nito. Isa nga daw sa mga rason ng malaking pagkakautang ng kanilang pamilya dahil sa pagkakaaksidente niya. Nakomatos ng halos 1 taon. Sinukuan ng araw siya ng mga doktor kundi pa nagmakaawa ang kanyang ina. Sa loob ng 1 taong wala siyang malay, unti-unting naghirap ang kanyang pamilya. Pagkagising ay kailangan niyang iahon sa pagkakalugi ang kumpanya ng ama nang dahil daw sa kanya. Wala siyang nagawa kundi pakasalan si Jasmine at tuluyang kalimutan si Malia. Uunahin na muna niya ang kanyang pamilya bago ang sarili, lalo at nakikita niyang tila lugmok sa kawalan ng kanyang ama. Minaliit ito ng mga kapwa negosyante, pinagtawanan, niyurakan at sinabing mananatili na sa ibaba at hindi na makakaahon. Tanging ang ama lang ni Jasmine ang tumulong sa dad niya matapos silang maikasal dalawa ng babae. Kinalimutan niya sandali ang pagiging doktor at pinanindigan ang pagiging dugong kandelaryo. Ginawa niyang araw ang gabi, makahatak lamang ng mga investors. Umabot pa nga sa punto na nagmakaawa na siya hanggang sa unti-unting nabubuhay na ang lugmok nilang negosyo. "Han, what do you want for dinner?" Chat ng kanyang asawa. Ibinulsa niya ang cellphone matapos mabasa ang mensahe ni Jasmine. Wala siyang balak replyan ng babae sa loob ng 4 na taon nilang dalawa bilang mag-asawa. Hindi nito napalitan sa puso niya si Malia. Masakit man ang katotohanang nagpakasal siya sa babaeng hindi mahal at kailangang kalimutan ng totoong itinitibok ng puso. Wala siyang mapagpipilian. Kailangan niyang humarap sa realidad. Pagkakataon na ang tulak para sa kanila ni Jasmine. Kung hindi siya nakomatos ng 1 taon, hindi malulugi ang kanilang company at hindi niya ito kailangang pakasalan. Nang marating ang pinakasulok na upuan sa loob ng restaurant, ay tahimik niyang hinintay si Mr. Regalado, ang kanyang ka-business transaction. 8:00 ang usapan nila pero napaaga siya dahil may nalalabi pang 15 minuto. "Mama, gusto ko po doon." Sa kabilang bahagi ng mesang kinalalagyan niya, naagaw ang kanyang atensyon ng isang batang lalaki. Yes, pinangarap niya ring magkaanak pero hindi kay Jasmine. Kaya nga kahit kasal na sila ng babae, hindi niya ginawa ang isang bagay na kanyang pagsisisihan. "Wag na anak, dito na lang tayo." Sa boses na iyon, tila kinabahan si Raj. Bigla siyang napatayo sa kanyang kinauupuan nang makilala ang babaeng nagsalita. 5 taon na ang lumipas pero pamilyar pa sa kanyang boses ng babae. "Malia?" Bulong ni Raj at nagliyabang pakiramdam sa pagnanais na lapitan ito at yakapin. Litaw ang magandang katawan, sa maikling suot na dati naman ay nakatago lamang. "Dito na nga po tayo mama, dito po, dito ko gusto." Makulit na hinila ng bata ang babae sa kamay, kaya natatawa na lang ito sa makulit na bata. Napatingin siya sa bata at kumabog ang kanyang dibdib nang ito'y mapagmasdan. Dama niya rin bigla ang lukso ng dugo dahil sa pagnanais na ito ay mayakap. Malakas ang kutob niyang dugo ng kandilaryo ang nananalaytay sa ugat ng bata. Anak niya ito. Bilang niya ang huling araw kung kailan niya huling inangkin si Malia at kung 4 na taon na ang bata, nasisiguro niyang anak niya ito. "Mr. Candelario, it's me, Mr. Regalado." Naagaw ng bagong dating ang kanyang atensyon na nasa kanyang mag-ina. Naglahad ito ng kamay kaya agad niyang inabot at nagpakilala. Habang nag-uusap sila ni Mr. Regalado, panay pa rin ang sulyap niya kina Malia at ng bata na tila may iniintay. Hindi nagtagal, may dumating na lalaki. Lumapit sa kabilang mesa kung saan may nakaupong nag-iisang dalaga. Umiling ang tinanong at muling iginala ang paningin. Kumuha ito ng cellphone at may tinawagan. Ang lalaking iyon ay walang iba kundi si Noah. Tinawagan niya si Jessica upang itanong kung nasan si Malia. Pero na-disappoint siya nang sabihin nitong kasama nito ang anak. Paano naman niya madadala sa hotel si Malia? Sa bagay, pwede namang patulugin niya muna ang bata. Sigurado naman siyang game ang babae sa gagawin nila. Ngumisi si Noah nang makita ang mag-ina tsaka lumapit sa mga ito. "Hi, I'm Noah, ikaw si Malia, right?" Nakangiti si Noah na lumapit sa mag-ina. Tumango naman si Malia at tulad ni Noah ay ngumiti. Tinanggap din ang palad na nakalahad sa kanya.
at dama niya ang pagpisil nito sa kanyang kamay na alam ni Malia na sinadya iyon ng lalaki. Hindi ko akalaing napakaganda pala ng kaibigan ni Jessica. Nice to meet you, Malia. Pagkuway dinala sa labi nito ang kanyang palad, kundi pa binawi ng babae, baka nahagka na nito yun. Masaya ako nakilala ka, Noah. Siya nga pala si Matias, anak ko. Pagpapakilala agad ni Malia sa katabing bata, habang itinatago ang kamay sa ilalim ng mesa. Ang presko ni Noah, hindi niya gusto ang kilos ng lalaki. Tsaka yung malagkit na titig sa kanya hindi niya rin nagustuhan. Nag-order kaagad ito ng makakain nila matapos simpleng hi na binati si Matias. Ang kanyang anak tila hindi rin gusto si Noah, kaya panay ang bulong sa kanya na umuwi na. Hindi niya tuloy maintindihan ang mga ibinibida ni Noah na maraming sasakyan. May sarili na din itong bahay at lupa na pwedeng tirahan nilang dalawa. Tanggap naman daw nito si Matias, kayang bigyan ng magandang kinabukasan ng bata, pero hindi iyon ang kanyang nais. Gusto niyang i-offer ng lalaki sa kanyang anak ay ang pagmamahal ng isang ama, hindi ang karangyaan dahil hindi nila kailangang mag-ina yun. Sabik si Matias sa ama at kung makikipagrelasyon man siya, gusto niyang yung lalaking kayang mahalin si Matias. Oo anak, uuwi tayo mamaya ha? Kausap niya sa bata nang mag-aya ito sa kanya ng pabulong. Pwede nating ihatid ang anak mo Malia kung gusto niya tsaka tayo mamasyal. Gusto kong makita mo ang resort ko sa Batangas. Kung gusto mo, overnight tayo dun. Nakangiting tanong nito sa kanya. Salamat Noah pero hindi na kailangan. Masaya ako nakilala ka. Salamat na rin sa oras mo. Uuwi na kami ni Matias siguro kasi inaantok na siya. Pagpapaalam ni Malia habang kinakabahan sa sinabi nito. Ngayon pa lang sila nagkita pero gusto na nitong mag-overnight sila at ayaw pang kasama ang anak niya. Ganun ba? Nito at natigilan. Tila ba nag-isip? Ihahatid ko na kayo. Salamat Noah. Sabi niyang umiti ng pilit. Matapos maghiwalay ni Mr. Regalado at ni Raj ay hindi muna siya umuwi. Nasa loob siya ng kanyang sasakyan at inaantay na lumabas ang kanyang mag-ina. Ewan ba niya kung nagsiselos lamang siya sa lalaking kasama ni Malia sa loob ng restaurant. Pero hindi niya talaga ito gusto. Malapit lamang sa kinaroroonan niya ang upuan ng dalawa kaya dinig niya ang usapan ng mga ito. Ka-blind date lamang ni Malia ang lalaki na nireto ng kaibigan. Oo, naiinis siya hindi kay Malia kundi sa mayabang na lalaki. Dinig din niya ang mga kung anong ibinibida nito. Hindi nagtagal, sumakay ang kanyang mag-ina sa sasakyan ng lalaki. Sa backseat pumuesto ang kanyang mag-ina, kaya kitang-kita niya ang dalawa habang sinasabayan ng kotse ng lalaking nagngangalang Noah. Tinted ang kanyang sasakyan, kaya hindi siya nag-aalalang makikilala ni Malia. Noah, bakit dito tayo dumaan? Napalayo na ata tayo. Pag-aalala ni Malia na nagpalinga-linga. Sinabi niya na kay Noah ang address kung saan sila mag-overnight ni na Jessica, pero nilihis nito ang daan. Relax Malia, ngayon lang naman tayo magkikita, lubusin na natin. Iuwi ko muna kayo sa bahay, marami pa tayong pag-uusapan. May masarap akong wine na galing pang France. Nakangiting saad ni Noah. Pwede bang sa ibang araw na lang natin gawin yun Noah? Gusto ko na rin kasing umuwi. Wika ni Malia na sa totoo lang, pinagsisisihang nakipag-blind date pa sa lalaking ito. Ang hirap ng hindi kilalang tao, nakakadama siya ng takot. Naalala niya dati si Raj, estranghero din itong dumating sa buhay niya. Pero ni Katiting, wala siyang takot na naramdaman. Bagkus ay tila naging savior niya pa ito. Pero ibang sitwasyon ng kay Noah. Una pa man kanina, nang pisilin nito ang palad niya at takmang hahagkan, kinutuban na siya. Kutob na lumala ngayon. Pero dahil naging bingi si Noah sa pakiusap niya, ay nadala sila nito sa bahay ng lalaki. Sa pagkabalisa, hindi niya namalayang tulog na pala ang kanyang anak sa tabi niya. Kaya pala kanina pa ito walang imik. Halika, pumasok na tayo. Aya ni Noah sa babae. Sa halip na sa hotel dinala ay sa kanyang bahay. Mas okay dito, walang abala. Binuksan niya ang pinto upang makapasok si Malia. Sakto at tulog na ang anak nito. Ipinarada naman ni Raj ang kanyang sasakyan sa may di kalayuan sa tapat ng gate ng isang bahay para hindi siya mahalata. Para siyang magnanakaw na pumasok sa loob ng nakaawang na gate. Mukhang nakalimutan itong isara sa pagmamadali.
Walang ingay na binaybay niya ang pathway patungong malaking pinto. Sarado iyon ng pihitin. Nais niyang pumasok dahil sa pag-aalala sa kanyang mag-ina. Para sa'yo. Sumimsim ng alak si Noah sa isang kupita matapos iabot ang may lamang alak na baso para kay Malia. Hindi talaga ako umiinom, Noah, pasensya ka na. Tanggi ni Malia. Ikaw naman, isang baso lang, papahiya mo pa ba ako? Mahinang tumawa ang lalaki. Tinignan ni Malia ang anak na natutulog sa sofa. Katabi niya ito habang siya naman nakaupo sa paanan ng anak niya. Si Noah ay katabi niya at sa harap nila may maliit na mesa kung saan nakapatong ang isang bote ng wine at naroon din ang baso na nilagyan nito ng alak para sa kanya. Kulay violet ang alak na sa tansya niya, nakakalasing yun. Uminom naman siya ng alak pero wala siya sa mood ngayon. Kanina pa nga siya hindi mapakali. Napaigtad pa siya nang tumunog ang cellphone. Si Jessica ang tumatawag. Nagpasalamat naman siya sa pagtawag nito dahil magpapasundo siya sa kaibigan. Kamusta, Bes? Sa boses nito, kinikilig sa kabilang linya. Jessica, dinala kami ni Noah sa bahay niya. Pwede mo ba kaming sunduin ngayon din? Naramdaman ni Malia ang paisa-isang yabag ni Noah palapit at huminto ito sa kanyang likuran. Kasabay nun ay pahablot na inagaw ang kanyang cellphone at nginitian siya matapos ibulsa. Tingin ko naman ayos lang kay Jessica kung dito ka matutulog magdamag sa bahay ko. Hindi lingid sa akin na single mom ka. Kaya nga pumayag ako sa blind date. Gusto kita, Malia. Bigla siyang hinawakan nito sa magkabilang braso at pinasadahan ng malagkit ang katawan niya. Bitiwan mo ko, Noah. Nagpumigla si Malia at sinampal ang lalaking bastos. Dahil sa pagkakataong yun, gumapang na sa pang-upo niya ang kamay nito. Galit naman siyang sinunggaban ng halik ni Noah. Huwag ka na magpakipot pa, Malia. Alam kong magugustuhan mo ang gagawin natin. Saklolo! Malakas na sigaw ni Malia na umabot sa pandinig ni Raj na nasa labas ng bahay. Napalingap si Raj at agad sinipa ang pinto. Bumukas iyon kaya bumungad sa kanyang paningin si Malia na nakahiga sa sofa at nakakubabaw ang lalaki. Nagdilim bigla ang paningin niya na sinugod ang lalaki at walang awang pinaulanan ng suntok. Umiiyak na yumakap si Malia kay Raj nang makitang tulog na si Noah dahil sa mga suntok ng lalaki na hindi man lang nakahuma. Raj, salamat at dumating ka. Salamat. Nangangatog pa rin sa takot si Malia. Hindi man alam kung paanong nangyari na nasa harap ito ngayon, ay pinagpasalamat na lang niya. Sisiguraduhin niyang makukulong si Noah sa ginawang pagtatangka sa kanyang pagkababae. Hinaplos nito ang buhok niya at hinagod-hagod ang kanyang likod. Safe ka na. Halika na, umalis na tayo dito, Malia. Binuhat ni Raj ang tulog na anak at hawak naman sa kamay ang babae na lumabas sila sa loob ng bahay. Dinala ni Raj ang babae sa kanyang sariling kondo. Hindi alam ni Jasmine ang lugar na yun kaya safe ang babae. Pagdating, inihiga niya ang bata sa loob ng silid at tila namamalikmatang tinitigan ang bawat anggulo ng mukha nito. Anak, nandito na si Daddy. Wala nang makakapanakit sa inyo ng mami mo, pangako yan. Pagkatapos ay hinaplos niya ang pisngi nito habang si Malia naghahabulan ng mga luha na pinapanood si Raj. Alam niyang hindi niya na kailangang sabihin pa sa lalaking anak nito si Matias dahil parang pinagbiyak na bunga ang dalawa. Kundi pa tumunog ang cellphone ni Raj, hindi ito lalayo sa anak. Napatingin ito sa kanyang gawi bago sinagot ang tawag. Nasaan ka ba, Raj? Kanina pa ako naghihintay sa'yo. Sumisigaw ang babae sa kabilang linya. Kaya dinig ni Malia. Pasensya ka na, Jasmine. Di ako makakauwi ngayon. Kasama ko ang pamilya ko. Bukas mag-usap tayo, tuwi ako dyan. Pagkasabi nun ni Raj, pinatay ang linya. Tumawag pa ulit ang babae pero hindi na iyon binigyan ng pansin ni Raj. Tumingin ito kay Malia at bahagyang lumapit. Nangihingi ng pag-unawa ang mga mata. Nakatitig lang si Malia sa lalaki. Naghihintay ng sasabihin ito. Raj, huwag kang mag-alala. Alam kong kasal ka na. Hindi ko kayo guguluhin ni Jasmine. Paggising ni Matias, aalis din kami agad. Salamat ulit kanina, ha. Mabigat ang katagang binitiwan ni Malia. Tahimik si Raj na tinitignan lamang siya at walang reaksyon sa kanyang sinabi. Titig na tumatagos sa kanyang puso. Malia, usal nito sa kanyang pangalan na tila ba sobra niyang namiss.
Napakagatlabi tuloy siya upang supili ng mga luha. Mabigat sa kanyang pakiramdam na iniwan ito noon kahit na mahal niya ang lalaki. Alam mo bang naaksidente ako 5 taon nang nakalilipas? Tuliro ako habang nagmamaneho kung paano at saan kita hahagilapin. Sumalpok ako sa isang 10-wheeler at 1 taon ako nakomatose. Natutop ni Malia ang bibig sa narinig mula sa lalaki. Parang nadurog ang puso niya sa sinabi nito sapagkat nangyari iyon dahil sa kanya. Nang magkamali ako, natuklasan kong baon na kami sa utang at bumagsak ang negosyo ni Dad. Kinailangan kong pakasalan si Jasmine para hindi mawala sa amin ang kumpanya ni Dad. Pero sa kabila nito, Malia, ikaw ang mahal ko. Dagdag ni Raj sa malungkot na tinig. Katahimikan ang sunod na namagitan sa kanilang dalawa matapos ang pagtatapat na iyon ni Raj. Nagkatitigan ng dalawa habang nag-uusap ang mga mata. Mahal siya ng lalaking mahal niya. Lalo siyang napaluha. Raj, mahal din kita. Hindi ko gustong iwan ka pero ang mami mo. Magpapaliwanag pa sana si Malia pero nilapitan na siya ni Raj at niyakap. Malia, alam ko, hindi mo kasalanan, okay? Ngayon ay ipaglalaban nating dalawang nararamdaman natin. Haharap tayo kina mami at daddy. Mahal na mahal kita, Malia. Kayo ng anak natin. Matagal siyang niyakap ni Raj at inaalo sa pag-iyak. Nang maging okay na sila pareho, tsaka ito nagtanong tungkol kay Noah. Ikinuwento din ng lalaki kung paano sila nasundan mula sa restaurant hanggang sa bahay. Si Malia naman ay isinalaysay sa lalaki ang mga nangyari sa kanya sa loob ng 5 taon hanggang sa kung paano siya nakipag-blind date. Halos magdamag silang nag-usap ni Raj hanggang sa nakatulog silang magkayakap sa tabi ng kanilang anak. Anong ibig sabihin nito, ha, Raj? Bakit kasama mo ang babaeng yan at… Gulat si Amparo pagkakita kay Malia kinabukasan. Natutup nito ang bibig nang makita ang batang kasama na kamukhang kamukha ni Raj. Bigla ay lumambot ang galit na ekspresyon nito sa muka pagkakita sa bata. Mom, inihaharap ko si Malia sa inyo kasama ang inyong apo. Buntis si Malia nang ipagtabuyan niyo palayo sa akin. At kagabi muntik na silang mapahamak. Napalunok ito sa sinabi ni Raj. Titig na titig kay Matias, ganun din ang kanyang anak. Pagkuway bumuntong hininga. Inanyayahan silang pumasok sa loob ng hindi kalakihang bahay. Hindi iyon kasing rangya noong una niyang napuntahan. Bungalow at tanging 2 kwarto lang ang meron. Wala ding sumalubong sa kanilang maid. Malia, patawarin mo ko. Sa loob habang nakaupo, humingi ito ng tawad sa kanya. Yung time na yun, bumagsak na ang negosyo namin at si Raj na lang ang tanging makakatulong. Kaya kailangan niyang pakasalan si Jasmine. Kundi magdidildil kami ng asin. Umiiyak ang ginang na nagpatuloy. Totoo ba ito, ma'am? Bulalas ni Raj dahil ang alam niya na baon ng pamilya sa utang dahil sa kanya nang makomatose siya. Napatango itong lalong napaiyak. Totoo ang sinabi ng ina mo, anak. Patawarin mo kami sa pagnanais na hindi mo wala ang kumpanya. Nagsinungaling kami sa iyo. Pinaniwala ka namin ng iyong ina para pakasalan mo si Jasmine. Singit ng kanyang ama na nasa pinto ng kwarto. Napapikit si Raj. Si Malia naman napatingin sa reaksyon ng katabi. Bigla itong tumayo, galit na galit. Paano niyo nagawa sa akin to, Dad, Mom? Ninakaw niyong kaligayahan ko sa loob ng 4 na taon. Itinago niyo sa akin ang katotohanan. Paano niyo nagawa sa akin to? Nakulong ako sa kasal namin ni Jasmine na hindi ko ginusto. Ginapang ko ang kumpanya ninyo sa pag-aakalang ako ang dahilan nun. Paano niyo ako nagawang lukuhin? Galit na galit si Raj kaya natakot si Matias at umiyak. Inalo naman agad ni Malia ang anak niya. Panay ang hingi ni Amparo ng tawad sa kanilang dalawa pero naging matigas ang puso ni Raj. Bit-bit ang pamilyang lumabas ng bahay at sumakay sa kotse. Raj, magulang mo pa rin sila. Pagpapaalala ni Malia sa lalaki habang nakikitang galit na galit pa rin. Hindi ko makakalimutan yun, Malia. Pero kinalimutan nilang anak ako at may sariling damdamin. Sa ngayon, kayo muna ni Matias ang uunahin ko bago sila. Tapos na ang panggagamit nila sa akin. Maayos na ang kumpanya ni Dad. Hindi niya na ako kailangan. Yun lang naman ang silbi ko sa kanila, Malia. Puno ng hinanakit ang boses ni Raj. Hindi na tumugon si Malia. Hahayaan na muna niyang lalaking makapag-isip ng maayos. Batid ni Malia na tuliro pa si Raj. Ayaw niyang mapahamak sila lalo at ito'y nagmamaneho.
Walang nagawa si Jasmine nang makipaghiwalay si Raj dito. Kumuha ng abogado si Raj para sa separation of agreement ng dalawa bago nag-file ng divorce sa ibang bansa para magpakasal silang dalawa kapag naaprubahan yun. Nagmatigas si Jasmine at ilang beses siyang sinugod na galit sa panggugulo daw niya sa dalawang mag-asawa. Kundi pa si Mr. Candelario mismong nakiusap sa babae, hindi pa ito titigil. Aminado ang mag-asawang kasalanan nila ang lahat kaya nangyari yun. Lalo at galit si Raj sa mga magulang. Ibinalik ni Raj ang kumpanya sa ama at mas piniling balikan ang naiwang propesyon, ang pagiging doktor. Siya naman ay nagpadala ng notice sa office ng pinapasukan na gustong mag-resign, subalit hindi siya pinayagan. Bagkus sa inilipat na lang siya ulit sa Maynila upang mas malapit. Mabuti't pumayag si Raj na magtrabaho pa din siya. Sa ngayon ay magkasama sila sa kondo at masaya na rin ang kanyang anak na sa wakas kasama na nila ang ama nito. 1 taon nang lumipas, naging maayos naman ang pagsasama nila ni Raj kahit wala pang kasal. Hindi na rin ang gugulo si Jasmine. Nabalitaan nilang sobra itong na-distress sa nangyaring paghihiwalay ng dalawa. Kaya dinala ng magulang ang babae sa Amerika. Walang nagawa ang magulang ng mga ito dahil alam ng lahat na kailanman hindi minahal ni Raj ang babae. Well, masasabi kong mas okay na rin na nakipag-blind date ka noon kay Noah dahil yun ang dahilan sa pagkikita niyong muli ni Raj. Sad for Noah dahil nakulong siya. Si Jessica iyon nang dalawin sila ni Matthias sa kondo ni Raj. Dahil sa Cavite ito naka-assign kaya madalang na silang makapag-usap. Naalala niyang sandaling takot na takot siya kay Noah noon na kung hindi pa niya alam ay may masamang balak sa kanya. At hindi nila tinigilan ni Raj hanggang hindi ito nakukulong bago pa man ito magawa sa iba. Kasalanan ko rin naman. Nagtiwala ako sa taong yun pero salamat na rin dahil nasa restaurant na yun si Raj. Saad niya at ngumiti. Para niyang superhero noon si Raj at napakasarap sa pakiramdam na iniligtas ka ng taong mahal mo. Kinilig ka naman pero maiba ko. Kamusta naman si Raj at ang magulang niya? Grabe pala talaga yung mga manugang tubi mo, no? Imagine, para sa ikabubuti nila ginamit na sangkalan si Raj. Hay, iiling-iling itong hindi makapaniwala. Isa yun sa mga nabanggit niya kay Jessica. Kahit nga siya hindi rin makapaniwala. Sino bang magulang ang kayang sirain ang buhay ng anak para sa sariling kapakanan? Hindi kasi nila matanggap na maghihirap na sila. Kumbaga sanay ang mag-asawang Candelaria na tinitingala ng mga tao. Hindi nila alam na kapag walang pagpapahalaga sa kapwa at sa Diyos, lahat pwedeng mawala sa iyo. Nabenta nila lahat ng mga ari-arian nila. Nakatira na lang sa maliit na bahay. Tingin ko naman yung sama ng loob ni Raj. Lilipas din yun at mapapatawad ang kanyang mga magulang. Umihirap pa si Jessica. Kung ako lang sa akin ginawa ng magulang ko yun, halimbawa lang, hindi ko na sila mapapatawad. Ang haba kayo ng 4 na taon na sakripisyo. Ikaw yun, matigas ang puso mo. Natatawa niyang sabi. Mabuting tao si Raj kaya sorry ka. Dagdag pa ni Malia. Tinitigan siya ng kaibigan. Nakikita nito ang saya sa kanyang mga mata. Okay, masaya ako para sa inyo ni Raj. Masasabi kong kayo talaga ang para sa isa't isa. Sa loob ng mahabang panahon, wala kang ibang minahal kundi siya. Lalo na si Raj, ikinasal na sa iba pero ikaw pa rin ang mahal niya. At congratulations, Bes. Sana dumating yung araw na ikasal kayong dalawa. At kapag nangyari yun, double wedding ang magaganap. Natatawa ang kanyang kaibigang Saad. Ngumiti lang si Malia. Kontento siya kahit hindi pa sila kasal ni Raj. Ang mahalaga, magkakasama silang lahat at masaya. Nagtagal pa si Jessica sa kanila at hinintay pa nga nitong dumating si Raj. Inanyayahan pa nila itong matulog sa kondo pero hindi pumayag ang babae dahil malayo ang ibibiyahe nito bukas. May pasok pa kasi ito. Guess what? Nakangiting tanong sa kanya ni Raj habang papasok sa loob ng bahay. Wala pa noon ang kanyang kapatid at nasa bahay ng kaklase dahil sa pinagagawang school project. Nag-isip naman siya ng isasagot. Mahirap hulaan ang nasa isip nito. Ano? Pinakita nito ang mensahe ng ama. Pinapapunta sila sa bahay dahil gustong makita si Matthias. Kung dati ayaw na ayaw ni Raj, ngayon ay tila ba nais nitong pumunta sila. Ikaw ang bahala, Raj. Sige, oras na rin para patawarin mo sila. 1 taon na ang lumipas at patuloy silang humihingi ng tawad sa iyo. Matatanda na sila.
Kaya kailangang samantalahin mong nandito pa sila sa mundong ibabaw. Sa sinabi niyang yun, mabilis siyang niyakap ni Raj. Tama ka, love. Salamat. Kaya lalo kitang minamahal kasi napakabuti mo. Para siyang batang hinalikan sa leeg nito habang yakap. Napapahagik-gik siya ng makiliti. Naiinggit naman ang kanilang anak kaya nakisali na rin. Kompleto ang pamilyang Candelario nang dumating sila. Lahat nakangiti at mabilis niyakap ng magulang ni Raj si Matias. Malia iha, patawarin mo ko sa ginawa ko sa iyo. Minaliit kita. Ngayon ko napatunayan na hindi pera ang habol mo sa anak ko. Dahil kita mo namang mahirap na kami. Malungkot ang boses ni Doña Amparo. Kalimutan na po natin yon. Ang mahalaga po sa akin ngayon, maging masaya tayong lahat. Sa mga sandaling yun, tuluyang napatawad ni Raj ang mga magulang. Kaya masaya silang nagsalo sa simpleng hapunan. Masaya na rin ang mga kapatid ni Raj. Sa muli ay nagkasalo-salo na ulit ang lahat sa hapunang yun. Walang humpay ang kamustahan at kwentuhan. Ang dalawang matanda ay nagpakasawa sa kanilang apo na minsan lang ding makita at makasama. Si Matias ay tuwang-tuwa sa mga kalarong pinsan na sina Isaac at si Trish. Wala pa kasing anak ang couple na sina Tyson at si Kate, habang siya naman naninibago sa pakiramdam. Tila ba naglilihi na naman siya katulad noon kay Matias. At nakumpirma niya iyon nang magpa-check up kinabukasan bago pumasok sa trabaho. Tuwang-tuwa pa si Raj nang ibalita niya ang pagdadalang tao sa pangalawang anak nila. Matagal na panahon silang nag-antay bago naaprubahan ang divorce paper ni na Jasmine at Raj. Subalit naging matyaga silang nag-antay. Bago sila maikasal, ay 2 na ang kanilang anak. Hiniling pa niya sa asawa na pagkatapos ng kasal nilang 2, umuwi silang lahat sa kanyang probinsya para makita ang kanyang kapatid at ina na pinagbigyan agad ni Raj. Sa dami ng pagsubok na kanilang pinagdaanan ni Raj, nanatiling naging matatag ang kanilang pagmamahalan. Higit lalo na ngayon na alam nilang pareho na tanging kamatayan nilang ang makapaghihiwalay sa kanilang 2.